Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Nobyembre 29, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 26 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, Iloilo City Traffic and Management Office madugay na nga nagapatuman sining TRP kag nagadumili sa nga e-bike sa National Road. Mga motorista ng talang-talang sini nga aga kung may gulpiada sini iya nga road closure. May mga fun run nga ginpatigayon kagina. Now, kagapila ka mga kabumbo nato na nagpahayag nga ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kulang sa information dissemination. Ang ila sining posting sa Facebook hindi man ma-share. Rason nga ti madamo sang wala nakahibalo. Samtang grupo sa mga kabataan liwat ka nagpanawagan para sa November 30 trillion na pesos sa March. 16 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo nagpartisipar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operational Readiness Simulation Exercise. Amo ni karon mga dalaguan mga balita kag impormasyon nga tutukan ta sa pagpalayag sa bumbuanay sa Udo. Kag aton man sini karon i-presentar diriyo ang aton siniya nga natipon nga mga impormasyon natuhoy sa isa ka abogado nga ginareklamo sa pagpangalugos. Sino ining abogado? Kag ang puwerte lang ability sa abogado ni kay miska naga binagyo iya. O bisan naga binagyo. Sus Maria kagusip nagapalanginit ang iya sining lawas kag puwerte ang kuryente nga nagailig sa iya sining transmitter. Rason nga waya mapunggan ang nasambitan sining buluhaton sa iya sining iyang empleyado. Sa dugang pa nga mga impormasyon sa aton sinipanan niya nga pagpangalaga na balita nasyonal kita. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, istoryahan ta masubra kuno 1,200,000 ka mga trabaho, no? Ang madula apektado ang mga workers bangod man sa sining flood control scandal. Sa aton sining mga kauturan. Ginapayag diri karon nga yara sa 1,200,000 ka mga mamumugon or mga workers, mga construction workers, no, ang maapektuhan sa pagkanselar sa mga lisensya sa mga kontratista nga may kaangtanan sa isyu sa flood control project. Amo ning ginkumpirmar ni Senator Win Gatchalian nga amo man ang nag-sponsor
no sang budget sang Department of Labor and Employment sa deliberasyon sang Senado bangod sa nasambitan siniyang isyu na gahina na sa karon ang industriya sang konstruksyon. Ginpahig ni Gatchalian nga makangkon man sang paghinay sa mamalato na pag umwad sang ekonomiya, no? Kag mas madamo sining trabahong madula sa mga masunod nga mga binulan. Ti pahayag gani ni Senator Risa Ontiveros may kantanan sa plano sang DOLE nga hatagan sining kigo sining pagtamod ang nasambitan sining problema. Ginpahig naman ni Gatchalian nga ginahimo sa karon ining temporaryo nga lihok bulig no sang DOLE ang mga programa no sa aton sining mga kabumbo nga ginatawag sining reskilling kag subong man upskilling no bali gina-enhance ang imo sining mga skills nga hindi lang iya magsettle sa kun carpenter ka lang hindi lang mo sina no kundi madamo pa sang iban sining sarang sinin nimo iyang sarang nga hibaluan pinaagi karon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa aton sining mga kasimanwa. Gindugang pa ni Gatchalian nga madamo sa mga construction worker ang hindi man niya regular employees kundi mga contractual employees lang ini no nga may temporary work assistance kag may pipila nga ti ining ginatawag nga convergence program sa TESDA para iya sa ila sini nga reskilling sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ti magamo sini dako giman ang impact sa bahin karon iya sang industriya sang construction kay magluwas nga madamo sa mga ginpang suspend nga lisensya sa mga kontratista may mga ginpang suspend pa iniiya nga mga construction no kagati mabalaan tala na kon ano kalawig kag pila ka tuig nga mga tiwangwang nga hindi inaiya mahulag bangod man sang nasambitan sining flood control issue kag korupsyon sa mga tawo nga yara sa Department of Public Works and Highways, House of Representatives kag subong man sa Senado. Ano nga mga balita kag impormasyon ang detalye sini balikan ta sa mga pagpalayag sa momohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Tukon kwarta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado ay 29 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 26 days bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mga drug war victim ay malugudhong tinanggap ang bagong desisyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Ang defense team plano muling hilingin ng interim release, oras ho na lumabas ang medical result ng dating Pangulo. Dating Public Works and Highways Engineer Alcantara handang ibalik ang natitira pang 300 milyong pisong nakaw na yaman matapos mag-turnover ng 150 million pesos. Undersecretary Bernardo magsasauli rin. Ang mga kilos protesta naman bukas sinasahang maging mapayapa ayon sa Department of National Defense. Yung permit sa pagdadala ng baril sa National Capital Region suspendido simula ngayong Sabado.
63 Pinoy naman ligtas habang isa ang nawawala mula sa mapaminsalang sunog na nangyari po dyan sa Hong Kong. Base po yan sa impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs. Sa ating provincial report, abangan humamaya iba't ibang mga probinsya naghahanda na sa gaganaping malawakang protesta bukas. Ang simbahan na estudyante at mga civil society organization pangungunahan ng malawakang rally. International news naman, ang Ukraine Embassy sa Maynila ay tinanggi ang akusasyong nagre-recruit ng mga Pilipino sa gyera kontra sa Russia. At sa sports balita, abangan din mamaya ang Atlanta Hawks. Pinadapa ang Cleveland Cavaliers sa kabila ng 42-point explosion itong si Donovan Mitchell. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Malugod na tinanggap ng grupong National Union of People's Lawyer ang nagsisilbi bilang counsel ng mga biktima ng drug war ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber sa hirit ng kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Nanindigan ng grupo na ang pagkakadetene at pananatilin nitong si dating Pangulo sa kustodiya ng International Court ay mahalaga para maramdaman ng mga witness at pamilya ng mga biktima na sila'y ligtas habang gumugulong ang kaso ng dating Pangulo. Isa rin itong katiyakan ayon sa grupo upang hindi na magawa ng dating Pangulo na manakot pa sa mga tao at makialam sa paghahanap ng rangdagang ebidensya laban sa kanya. Iginit din ng naturang grupo na kailangang manatili si dating Pangulong Duterte sa kustodiya ng International Court upang masigurong magpatuloy na ang pagdinig sa kanyang kaso, bagay na matagal nang hinihintay at inaasam ng kampo ng mga biktima. Binalikan ng grupo ang desisyon ng chamber kung saan idineklarang hindi lamang isang flight risk ang dating Pangulo, kundi nabigurin ng kanyang team na patunayan ang kanilang katwiran para sa humanitarian grounds. Nanindigan din ng grupo ng mga abogado na sapat ang kapasidad at kalidad ng welfare at medical care para kay dating Pangulong Duterte habang nanatili siya sa pag-iingat ng International Tribunal. Binigyang din ng grupo na sa paglabas ng bagong desisyon ay makapag-focus na ang prosecution, ang defense team at ang kampo ng mga biktima sa dalawang mahahalagang issue. Ang una rito ay ang issue ukol sa jurisdiction ng International Criminal Court sa dating Pangulo na kasalukuyang pinag-aaralan ng Appeals Chamber at ang pangalawa ay ang issue ukol sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Ito naman po ay nakabinbin sa Pre-Trial Chamber 1. Umasa ang National Union of People's Lawyer na at maging yung kampo ng mga biktima sa panibagong pagtatakda sa confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo pagsapit po yan ng 2026. Plano naman ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling iapila ang pagpapalaya sa dating Pangulo. Ito ay matapos ngang ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber sa pamamagitan ng unanimous decision ang hiling na pansamantalang paglaya ng dating Pangulo nitong araw ng Biyernes. Ayon sa lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman, sa ngayon kanilang inaantay ang resulta ng medical evaluation ni Duterte na nakatakdang ilabas sa Disyembre. Ang naturang medical evaluation ang siyang susuri sa physical at cognitive condition ng dating Pangulo. Sinabi din ni Kaufman na hindi na unexpected ang naging hatol ng Appeals Chamber. Anya, hindi kailanman kinatigan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng isang individual na kinasuhan ng crimes against humanity. Nanindigan naman ang depensa na hindi na may tuturing na flight risk ang 80 anyos na dating Pangulo at hindi nagdudulot ng banta sa mga testigo dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Ayon pa kay Kaufman, ang mga resulta ng medical evaluation at magiging bahagi ng kanilang panibagong motion para sa interim release. Binigyang din ng depensa na ipagpapatuloy nila ang kanilang pagsisikap para sa pagpapalaya sa dating Pangulo sa kabila pa ng mga naunang mga pagtanggi dito. Samantala, natasan naman ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas ang ilang opisyal ng gobyerno sagutin ang petisyon na inihain upang maibalik na sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa naganap na sesyon ng Supreme Court Bank, nag-issue ito ng notice para utusan ng mga respondents na magbigay ng kasagutan ukol sa writ of habeas corpus para yan sa dating Pangulo. Direktiba ho ng Korte Suprema na magsumite ng kanilang kasagutan sa petisyon ng ilang grupo o ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa loob po yan ng 30 araw o 30 days. Saad pa ng Korte na dapat ring ikonsidera kung ang naturang kontrobersiya ay maituturing na bilang boot and academic at matukoy ang papel nito lalo na sa nagpapatuloy na pagdinig ng kaso
sa International Criminal Court. Kabilang sa mga pinasasagot ng kataas-taasang hukuman ay sina dating Executive Secretary Lucas Berzamin, si Interior and Local Government Secretary Janvic Remulla, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dating Philippine National Police Chief Francisco Marbil, at dating Philippine National Police at dati ring nagsilbi bilang hepe ng Philippine National Police si Director Nicolas Torre III, at dating Solicitor General Menardo Guevara, kasama rin si dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at iba pa. Maalala pong naghain ng petisyon noong Marso sina Kitty Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte yan ho sa may Korte Suprema para maiuwi ang dating Pangulo pabalik dito sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng PDP Laban ang pagpapatuloy ng laban nito sa kabila ng bagong desisyon ng International Criminal Court na tanggihan ang interim release request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa opisyal na pahayag ni nilabas ng partido, tiniyak nitong hindi iiwan ng PDP ang dating Pangulo at sa halip ay mas lalo pang lumawak ang suporta para sa kanya. Nagpahayag din ng kalungkutan ang partido laban sa bagong desisyon ng International Tribunal na hindi payagan ang interim release ng dating Pangulo. Iginiit ng partido, nararapat lamang na mabigyan ng dating Pangulo ng makatao at makatarungang proseso na hindi ginagamit para sa politikal na interes. Sa kabila naman ng bagong pasya, hinihikayat ng grupo ang mga supporter ng dating Pangulo na manatiling nagkakaisa at patuloy na ipanalangin ang kanyang kaligtasan at katarungan. Naging unanimous nga ang desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court sa apilang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo nitong araw ng Biyernes. Sa naturang desisyon ay pinagtibay ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kung saan tinanggihan nito ang katwiran ng defense team na hindi nagdudulot ng panganib ang dating Pangulo sa mga testigo, maging ang humanitarian consideration at iba pa. Dahil sa desisyon, mananatili sa International Criminal Court Detention Center ang dating Pangulo na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Kaugnay din po ng balitang yan, inansahan na umulo ng grupong PDP Laban o Partido Demokratiko Pilipino ang naging desisyon ng International Criminal Court. Patungkol pa rin po yan sa pansamantalang kalayaan sana nitong si dating Pangulong Duterte. Sa opisyal na pahayag pa rin po ng grupo, ibinahagi ni Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Tupacio ang kanyang naging sentimiento. Bagamat positibo nila sila nung una, hindi maitatanggi na kanila na rin namang inaasahan na mangyayari ito bago pa man isa publiko ito ng korte. Anya, pinaghanda na nila ito sa naganap na prayer vigil na nag-umpisa 2 araw na nakakalipas kung kaya't inasahan na ang hindi pabor na desisyon. Naniniwala sila na ginagamit lamang daw ang issue o kasong kinakarap ni dating Pangulong Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko sa malalang korupsyon sa ating bansa. Sa kabila nito, umaasa at nananalangin ng grupo para pumabor na rin sa kanila o sa dating Pangulo ang mga magiging susunod na desisyon ng International Criminal Court. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita sa usapin po ng anomalya sa flood control projects. Ang Department of Justice ay sinabi po na sina dating Public Works and Highways Engineer Alcantara, dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, meron daw Memorandum of Agreement na ukol po yan sa flood control investigation. Kaugnay yan, kumuha pa po tayo ng karagdagang detalye sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na mayroon na silang kasunduan kina former Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara at dating Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay sa investigasyon ng flood control. Ayon mismo kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, mayroon ng Memorandum of Agreement ang kaguran sa pagitan ng mga nabanggit. Ito ay alinsunod na maisailalim sila sa Witness Protection Program na may kasalukuyang status na provisionally admitted pa lamang. Subalit, wala pa rin katiyakan kung sila ang isa sa mga mapipili at kukunin bilang state witness para sa kasong may kinalaman sa usapin ng flood control. May MOA na po kami. May MOA na po kami with the engineer. Dalawa po sila. Si Engineer Bernardo, meron na rin po. Abalkan natin yung kung ano na yung information ngayon. Ang available information, silang dalawa ay provisionally admitted na sa programa ng Witness Protection Program. Paglilinaw naman ni Justice Acting Secretary Vida na hindi lamang nakatuon ang kasunduan sa restitution
o pagbabalik ng nakaw na yaman. Paliwanag niya, isa lamang ito sa mga kondisyon para kanilang patotohanan na sila'y in good faith at handang tulungan ng gobyerno makuhang muli ang pondong ninakaw mula sa mga proyekto. Not only that, balikan ho ulit natin, di ba? Ito ay bahagi sa mga kondisyon, terms, at pagpapakita ng kanyang good faith. Di ba? Ang sabi niya sa atin, tutulong kami na mabawi, na makamit ng Pilipino ang katarungan. Di ba? So, ang inantay namin sa kanya ay good faith. Pakita mo. Pakita mo. Sinabi mong hindi talaga para sa yan. Yan ay nakinita mo or hindi mo kinita, yan ay kinulimbat mo, at yan ay pera ng bayan. Diba? So pakita mo ang good faith. Ibalik mo sa bayan. Magugunitang nagsauli ng limpak-limpak na pera si former Public Works District Engineer Alcantara sa Department of Justice bilang bahagi ng restitution. Nagkakahalaga ito ng higit 100 milyong piso sa sinasabing kabuang halaga naman na 300 milyong piso mula sa kanyang nakaw na yaman sa infrastructure projects. Ani Justice Acting Secretary Vida, inaasahan na posibleng isauli ni Alcantara ang natitira pang ibang milyon-milyong halaga ng pera sa susunod na buwan. Ang una naming nahagip na impormasyon ay sa loob nitong darating na buwan. Meron tayong pipilitin. Hindi not this month, hindi November, hindi last day na. Yeah, within December. Yeah. Maging si former Undersecretary Roberto Bernardo ay handa rin anyang magsauli ng pera, ngunit kasalukuyang pinoproseso pa lamang. Hindi. Kasi nabanggit kanina yung kay Engineer Bernardo, nung una siya sa Memorandum of Agreement, meron siyang mga bank accounts na inassign niya sa Department of Justice. Ito ay higit sa 7 milyong piso. Sa bank accounts, no? In terms of bank accounts. These are frozen accounts, under process pa lang, na? Kasi may proseso rin sa AMLAC. May proseso rin. Tulad ng nabanggit nung nakaraang 2 linggo na sa Senado, di ba, na sila ay muling magpapasailalim sa proseso na kung pwede ay maipasok sa programa, patuloy po namin pinag-aaralan. Pero sa kasalukuyan, wala kaming aktibong, di ba? Wala kaming aktibong pakikipag-ugnayan pa sa Diskaya. Nag-uulat mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Meron na ho tayong 14 na minuto mga kabombo makalipas sa 12:00 ng katanghalian. Inaasahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magiging mapayapa ang trillion peso march na gaganapin bukas, Nobyembre at 30, dyan sa may lungsod ng Maynila at sa may Quezon City. Sinabi ng kalihim na naniniwala siyang magiging maayos ang pagtitipon ng iba't ibang mga grupo sa kabila pa rin po yan ng posibleng mga banta o kaakibat na banta. Igin ng kalihim na laging nakahanda ang pamahalaan sa anumang worst case scenario. Kaya't may mga nakaabang na mga ambulansya at mga emergency service bilang bahagi pa rin yan ng contingency plan. Ayon sa Philippine National Police naman, mahigit sa 15,000 mga pulis ang ide-deploy upang masiguro ang kayusan at kaligtasan ng publiko. Inasahan ng Metropolitan Manila Development Authority na aabot ng hanggang sa 50,000 o 50,000 na katao ang lalahok dahilan upang magpatupad ng rerouting sa mga pangunahing kalsada dito sa National Capital Region. Ang trillion peso march, mga kabombo, ay kalawang malaking kilos protesta laban sa munoy trillion peso anomaly sa may flood control projects ng gobyerno. Sa kabila ng mga babala, tiniyak naman ni Secretary Teodoro ng Department of National Defense na igagalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon, ngunit binalaan ng mga grupong nagtutulak ng kaguluhan na maaari silang arestuhin at ikulong. Samantala, sinuspinde ang permits to carry firearms outside of residence sa Metro Manila dahil po yan sa nakatakdangang malawakang protesta kontra korupsyon bukas, Nobyembre at 30. Epektibo po ito mula kaninang alas 12:01 po yan ng madaling araw ng Sabado hanggang alas 11:59 po yan ng gabi sa araw naman ng Lunes. Ayon sa Philippine National Police, tanging papayagan lamang na magbitbit ng mga baril ay ang kanilang mga miyembro, kasama ang Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement
enforcement agencies na nasa official duties at sa agency prescribed uniforms. Samantala, inaasahan po ng kapulisan ang malaking bilang ng mga taong lalahok sa malawakang rally. Kaugnay nito, nasa mahigit 60,000 na mga kapulisan ang ipapakalat ng pambansang pulisya at naghahanda rin sila sa posibleng infiltration attempts ng mga grupong magtatangkang manggulo kapareho ng nangyari noong September 21 rally sa Maynila. Sa ngayon, walang anumang banta na nadetect ang Philippine National Police bagamat nakapokus ang kanilang intelligence monitoring sa potential agitators. Tiniyak din ang maigting na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya para mapigilan ang anumang mga pagtatangkang i-hijack ang mapayapang layunin ng naturang rally. Kaugnay din po ng balitang yan mga kabombo o sa balita pa rin ukol sa rally, nagdesisyon ng aktibong grupo na United People's Initiative na hindi sasali sa trillion peso march na nakatakdang bukas. Sa isang mensahe, sinabi ng founder ng grupo na si retired two-star General Romeo Pukis na ang hindi nila pagsama ay dahil sa kadahilan ng ang nag-organisa sa malawakang rally ay yaong mga mula sa makakaliwang grupo tulad ng Makabayan Black. Tinawag ng dating general ang naturang grupo bilang makakomunistang samahan. Ayon pa kay Pukis, nalaman nilang isa sa mga pinaplano ay ang paghahasik ng kaguluhan sa naturang rally tulad ng anyay ginawa noong September 21 ng kapareho ring grupo. Nalaman din umano ng dating general ang pinaplanong pagdedeklara ng Civil Military Junta o ito ho yung Transition Council ng Civil Military Junta kasabayan ng gagawing kaguluhan, bagay na tinawag itong labag sa labag sa saligang batas. Hindi po sasama ang United People's Initiative sa rally ngayong linggo dahil po ang pangunahing nag-organisa ng rally ito ay ang makakaliwang grupo, Makabayan Black, kung saan alam naman ng lahat na ito ay makakomunistang samahan o organisasyon. Napag-alaman po namin na isa sa gagawin nila ay maghasik ng kaguluhan o karahasan dyan sa rally na yan, tulad nung ginawa nila noong September 21. Ang karahasan o kaguluhan na ito ay ang magiging dahilan kung saan magdideklara ng isang Civil Military Junta o Transition Council, isang pamamaraan na hindi naayon sa ating saligang batas o konstitusyon. Bahagi po yan ng pahayag nitong si General Romeo Pukis, ang nagsisilbing founder ng naturang grupo. Ayon pa sa retiradong general, ang desisyon ng United People's Initiative na hindi makibahagi sa naturang protesta ay nakabatay pa rin sa prinsipyo ng samahan na umiwas sa kaguluhan, lalo na kung ito o lahat ng mga ito ay labag sa batas. Nang sinusulong ay ang mga advokasya o pamamaraan na naayon sa batas, walang karahasan, non-partisan, walang kinikiling ang partido politikal o anumang o sinumang personalidad. Lalong-lalo na, lahat po ng ginagawa ng United People's Initiative ay naayon sa ating saligang batas. Kaya hindi po kami sasama sa rally na yan. Noong isang araw, nagsabi si General Bronner na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawin ang kanyang tungkulin na naayon sa saligang batas. Ang UPI po ay nagagalak sa statement na ito ng ating Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Kung babalikan mga kabombo, noon pong nagsagawa ng 2 araw na protesta ang Iglesia ni Cristo nitong kalagitnaan ng Nobyembre ay isinabay din ng United People's Initiative ang 2 araw na protesta sa EDSA People Power Monument dyan sa may lungsod ng Quezon. Samantala, sa kaugnay pa rin pong mga development, hinimok din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines sa manatiling nagkakaisa at tapat sa kanilang misyon na protektahan ang bansa sa kabilayan ng mga pagtatangka sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa dinaos na tradisyonal na salo-salo kasama mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines Council of Sergeants o Sergeant Major sa Palasyo Malacanang dyan sa may Maynila. Inikayat ng Pangulo ang mga ito na huwag magpadala sa ingay ng kasinungalingan sa gitna yan ng pagpapakalat ng maling impormasyon para sa kanilang pagkakawatak-watak at sa halip ay tumindig ang mga ito sa katotohanan. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines personnel para sa kanilang taus-pusong pagsaserbisyo sa mga mamayang Pilipino. Sa kabila pa ng mga pagtatangkang subukin ng pagkakaisa sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon
at mga tropa ng gobyerno. Kumpiyansa naman ng Pangulo na hindi magpapaguyo ang militar at manatiling kaisa ang kanyang administrasyon sa pagdepensa sa bansa. Samantala, tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines Sergeant Major Feliciano Lazo sa Pangulo na manatili silang political at fully committed sa kanilang pangako sa watawat ng Pilipinas sa konstitusyon sa Pangulo bilang kanilang duly elected Commander-in-Chief at sa pagsisilbi sa mamayang Pilipino. Samantala, inatasan po ng Airbus ang agarang pagsasaayos sa ilang bahagi ng kanilang A320 aircraft matapos matuklasan ang ilang technical issue. Dahil dito, ilang eroplano ng local airline companies ang pansamantalang inalis sa operasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagbabala ang mga airline na maaaring magkaroon ng pagkaantala at kanselasyon ng mga biyahe sa mga darating na araw. Apektado ang ilang domestic at international flights lalo na ngayong papalapit na ang holiday season. Nabatid na 11,000 na A320 aircraft ang nag-ooperate sa buong mundo at ang kalahati nito ay apektado ng direkta. Tiniyak naman ng Airbus na ang pagsasaayos na ito ay bahagi ng kanilang standard safety measure at hindi magdudulot ng pangmatagalang problema. Pinayuhan rin ang mga pasahero na mag-check ng kanilang flight status bago bumiyahe at makipag-ugnayan sa customer service para sa rebooking. Sa kabila naman ng abala, iginiit ng mga airline na ginagawan nila ang lahat ng paraan upang ma-minimize ang epekto nito sa publiko. Pero sa ngayon pa lamang ay dose-dosenang flights na ang apektado at posibleng mas dumami pa habang hindi nare-resolba ang issue sa Airbus A320. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Nakikipag-ugnayan na ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa pamahalaan ng Malaysia at ng Singapore para mabantayan ang air assets nitong si Zaldico, ang dating mambabatas na nagbitiw kasunod yan ng pagkakasangkot sa flood control scandal. Sa opisyal na pahayag ng Civil Aviation, kinumpirma nito ang pagpapadala ng opisyal na komunikasyon at koordinasyon sa dalawang mga bansa para yan sa mga asset ng dating kongresista. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nagpadala ito ng liham sa Civil Aviation Authorities ng Malaysia at ng Singapore at inimpormahan ng mga ito na ang air assets nitong si Zaldico na kasalukuyang naroon ay nasa ilalim ng freeze order na inilabas ng local courts dito sa Pilipinas. Nakasaad din dito ang desisyon ng korte at ang petisyon na inilabas ng Anti-Money Laundering Council. Sa ilalim ng naturang komunikasyon, hinihiling sa aviation authorities na huwag payagang magalaw, huwag payagang maibiyahe, maitago at iba pang uri ng transaction na mangyayari sa mga naturang asset. Git ng Civil Aviation, hindi dapat papayagan ang anumang uri ng disposisyon sa mga naturang air assets habang nanatili ang freeze order na inilabas ng local court ng Pilipinas. Maalalang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation at ang Civil Aviation na agarang makipag-ugnayan sa Civil Aviation Authority of Malaysia at Civil Aviation Authority of Singapore para sa pagbawi sa air assets ng pugante na dating mambabatas. Sa kasalukuyan, 2 Agosta Westland helicopters ang nasa Kuta Kinabalu doon sa may bahagi ng Malaysia habang isang Gulfstream aircraft ay nasa Singapore. Ang mga ito, mga kabombo, ay pawang pag-aari raw sa unitong si Zaldico. Samantala sa ibang balita, aminado po ang Department of Labor and Employment na libo-libong mga manggagawa sa Pilipinas ang naapektuhan na sa nabunyag na anomalya sa flood control project. Batay sa record ng ahensya, aabot na sa mahigit 100,000 manggagawa ang natukoy nitong apektado lalo na sa tuluyang pag-alis sa lisensya ng mga kontraktor na sangkot sa nabunyag na korupsyon. Lumalabas sa datos ng ahensya na nagkaroon ng slowdown o pagbagal sa construction industry dahil sa naturang issue. Marami sa mga apektadong manggagawa ay mga contractual na pangunahing nagtatrabaho bilang construction workers. Ang iba ay tuluyan na ring lumipat sa ibang trabaho. Sa kasalukuyan, nag-aalok ang ahensya ng temporary work assistance para sa mga apektadong manggagawa habang maaari rin nilang mapakinabangan ang convergence program ng TESDA para sa reskilling at upskilling. Hinimok din ng ahensya ang mga nawala ng trabaho dahil sa flood control scandal na makipag-ugnayan sa DOLE upang matulungan at makahanap ng karagdagang pagkakakitaan. Umaasa rin ang ahensya na makakaya ng pribado na construction sector na saluhin ang mga construction worker na nawalan ng trabaho dahil sa naturang issue.
Sa ibang mga updates tayo, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas ang 63 mga Pilipino habang isang napaulat na nasugatan at isang nawawala mula sa mapapinsalang sunog na sumiklab sa may Taipo District sa may Hong Kong. Isang statement iniulat po ng Consulate General ng Pilipinas sa Hong Kong, nagpapatuloy ang kanilang on-the-ground operations para matunton at matulungan ang mga Pilipinong apektado ng naturang insidente. Base naman sa Consulate General Mobile Team, walang natamong injury at walang banta sa buhay ang mga survivor na Pilipino na displaced dahil sa sunog. Ang isa namang nasugatan ay nangailangan ng medical assistance at ang isang nawawala ay hindi pa rin makontak. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, mayroong mga nakarehistro at nakalista na residente at nagtatrabaho sa Wang Fu Court, subalit hindi napaulat na nawawala mula sa employer, kaya kailangan o kanilang inaalam pa kung ang mga ito ay wala sa mismong site ng sumiklabang sunog. Sinabi rin ng Department of Foreign Affairs na kasalukuyang bineberipika na ng Consulate General ang estado at kinaroroonan ng 71 Pilipino na nakarehistro sa naturang pasilidad. Samantala, para ho sa mga kababayan po natin na meron pong sapat na impormasyon, pwede na ho kayong makipag-ugnayan sa gobyerno o sa embahada ho ng Pilipinas na nakabase doon sa may bahagi o konsulada ng Pilipinas na nakabase doon ho sa may Hong Kong. Ang mga kontak ay ang mga sumusunod. Sa consular assistance, pwede po ang 9155-4023. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin ngayon pong oras na ito. Para sa Migrant Workers Office naman, pwede po ninyong tawagan ang 5529-1880. Sa Overseas Workers Welfare Administration naman, pwede po ninyong tawagan mga kabombo ang 6345-9324. Samantala po sa balita sa ibayong dagat, itinanggi po ng Ukraine Embassy na nakabase dito sa Maynila ang akusasyon ng Russia na nagre-recruit ito ng mga Pilipino para makipaglaban kasama ng mga sundalong Ukrainian sa giyera kontra sa Russia. Sa isang statement, pinabulaanan ng embahada ang pahayag ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova na nag-enlist ito ng isang US-based security company ang mga Filipino nationals para ipadala sa Ukraine. Ayon pa sa Foreign Minister, pinangakuan umano ang mga nirecruit na Pilipino ng $5,000 o katumbas ng 293,000 pesos na bayad kada buwan at sasanayin sila ng American instructors. Subalit, pinasinulingan ito ng Ukraine Embassy bilang isang baseless fabrication at bahagi lamang daw ng mas malawak na systematic disinformation campaign ng Russia na naglalayong siraan ang Ukraine at defense forces nito. Sa huli, iginiit ng embahada ang matibay, friendly at dynamic bilateral relations sa pagitan nila ng Pilipinas na nabuo sa pamamagitan ng mutual respect, tiwala at magkatuwang na paninindigan sa international law. Bombo Sports News. Ating sports news at para po sa mga NBA fans, dinumina ng Atlanta Hawks ang laban nito kontra sa Cleveland Cavaliers 130-123. Hindi po napigilan ng Cavs sa pamagitan ng guard nito na si Donovan Mitchell ang episyenteng performance ng Atlanta Hawks sa kabila po yan ng kanyang 42-point explosion. Nanguna sa panalo ng Atlanta mga kabombo ang bagito nitong power forward na si Jalen Johnson na gumawa ng panibagong triple-double performance. Yan po ay 29 points, 12 rebounds at 12 assists. Nagawa nitong si Johnson na ipasok ang 8 sa 12 free throw na iginawad ng mga referee sa kanya sa kabuuan po ito ng laban. Hindi rin nagpahuli ang kanyang kapwa shooter na si Nickeil Alexander Walker na kumamada ng 28 big points. Nagpasok naman itong si Walker ng 5 3-pointers sa panalo po ng Atlanta. Para sa panig ng Cleveland Cavaliers, mistulang inalat ang iba pa nitong players maliban kay Mitchell na gumawa ng 42 big points. Tanging 7 shots lamang kasi ang naipasok ng bagitong forward na si Evan Mobley mula ho sa 12 o 17 o 17 na kanyang pinakawalan, habang ang isa pang shooter ng koponan, itong si Darius Garland, ay nakapag-connecta lamang ng 6 na shots mula sa 14 o 14 na kanyang pinakawalan. Ito na ang ikalabing isang panalo ho ng Atlanta Hawks ngayong season sa kabila ng hindi paglalaro ng star player nito na si Trae Young. Napapanatili ho ng naturang koponan ng episyenteng shooting kung saan sa katatapos po ng laban nito kontra sa Cleveland Cavaliers,
umabot sa 53% ang overall shooting na nagawa nito. Hawak naman ng Cavs ang 12-7 o ito'y 12 win at 7 mga pagkatalo na record sa kasalukuyan. Susunod po na makakalaban ng Atlanta Hawks ang 76ers of Philadelphia 76ers. Yan po sa Disyembre 1. Habang makakatapat naman ng Cleveland Cavaliers ang karibal nitong koponan na Boston Celtics. Yan po sa kaparehong araw o sa Disyembre 1. Balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Nilinaw ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang nauna nitong pahayag ukol sa 500 pesos na sapat na daw na pambili ng Noche Buena items para sa holiday season. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na ito ay nakadepende pa rin sa bilang ng mga miyembro ng pamilya at maging sa brand ng bibilihing produkto. Anya, nauna nang gumawa ng computation ang departamento gamit ang hawak nitong suggested retail price na Noche Buena items, kung saan natukoy ng ahensya na magkakasya ang 500 pesos para sa pamilyang may 4 na miyembro o mag-asawang may 2 anak. Nanindigan ang kalihim na ito ay nakabatay sa listahan at price guide na hawak ng ahensya batay sa real-time monitoring sa mga produkto sa lokal na merkado o merkado sa bansa. Gayunpaman, aminado rin ang kalihim na posibleng may mga pagkakaiba sa presyo. Depende po yan sa brand ng mga bibilhing produkto. Dagdag pa ng kalihim, maaaring bumisita muna sa website ng Department of Trade and Industry ang mga Pilipino bago magplano na bumili para sa holiday upang magkaroon ng gabay sa presyo ng mga produktong maaaring ihain sa pamilya. Siniguro rin ng kalihim ang patuloy na pag-iikot sa mga pamilihan sa buong Pilipinas sa tulong na rin ng local offices ng DTI upang mabantayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Pinahihigpitan naman ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga ibinebentang paputok ilang linggo yan bago ang Pasko at ng bagong taon. Natasan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang bawat police unit sa buong Pilipinas na higpitan na ang inspection sa mga pamilihan kung saan karaniwang ibinebentang mga paputok. Anya, hindi lamang dapat nakafocus ang Philippine National Police sa kilalang hotspot area tulad po ng Bukawi, Bulacan at ibang lugar dyan sa may Central Luzon. Pinababantayan ng pambansang pulisya kapwa ang mga physical at online marketplace dahil sa dumarami mga nagbebenta sa digital platform upang makaiwas sa inspection at dagdag na bayarin. Giit ni General Nartates, mahalagang mapigilan ang access sa mga illegal na paputok para maiwasan at mapigilan ang mga injury na kalimitang nangyayari sa holiday season. Maagang nanawagan ng Philippine National Police sa publiko na maging mapagmatsyag at agad pong ipagbigay alam sa mga otoridad ang sinumang nagbebenta ng pinagbabawal na paputok, lalo na ang online stores na malimit lumalabas sa iba't ibang social media platforms. Samantala sa ibang balita, sumailalim sa specialized fixed-wing drone training ang ilang Philippine Coast Guard personnel sa Australia. Nagpadala ang Philippine Coast Guard Aviation Command ng 10 personnel nito sa naturang bansa upang sumailalim sa pagsasanay sa loob po yan ng 1 linggo. Unang nabigay ang Australian government ng 36 million pesos na halaga ng world-class aerial drones nitong Abril ng kasalukuyang taon. Ang nabanggit na training ay bahagi po ng naturang programa kasamang iba pang drones na plano ring ipamahagi ng naturang bansa sa hinaharap. Sa iwalay naman na pahayag na inilabas ng Australian government, sinabi nitong ang pagsasanay at ang nauna pong ibinigay na drone ay bahagi ng commitment nito na maglaan ng hanggang 110 million pesos na halaga ng drones at uncrew na mga maritime domain awareness technologies na maaaring magamit ng Pilipinas lalo na sa pagbabantay sa mga karagatan nito. Iginiit naman ng bansang Australia na kaisa ito ng mga matatapang na miyembro ng Philippine Coast Guard na tuloy-tuloy na gumagampan sa kanilang trabaho at ipinapatupad ang international law sa kabila pa ng matitinding hamon sa karagatan. Sa ibang mga balita naman, hinimok ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kainglet, ang Department of Agriculture, na higpitan ang pagbabantay sa pagpasok ng mga imported na karne ng baboy sa mga merkado dito sa ating bansa. Ito ay kasabay pa rin ng namumonitor nitong paglubo ng supply ng imported pork products at natatabunan daw ang mga lokal na karne ng baboy sa mga merkado. Ikinababahala ng naturang grupo ang nakikita nitong pananamantala sa supply at presyo lalo ngayong holiday season kung saan mataas ang demand. Ayon sa naturang grupo, natatabunan ng local supply, lalo na at mas mataas ang presyo ng mga ito dala ng mas mataas na production cost. Sinasamantala na anya ng mga retailer dahil
Tinataasan din nila ang presyo ng mga frozen o imported pork products dahil sa mataas na demand. Tinukoy din ng grupo ang pulisiyang pinatutupad ng pamahalaan na pagbabawal sa pagbebenta ng mga frozen meat sa merkado nang walang akma o sapat na freezer tulad ng ginagamit ng mga malalaking supermarket. Ayon kay Kainglet, sa halip na mabantayan ang pagkalat ng frozen meat ay lalo pang lumala dahil harap-harapang nakikita sa mga merkado ang mga frozen meat at inihahalo lamang sa local pork products. Inirekomenda ng grupo sa Department of Agriculture ang paghihigpit sa bentahan ng karne ng baboy upang maiwasan ang pananamantala ng mga retailer, kasama na rito ang posibleng banta nito sa kalusugan ng mga bumibili o sa mga consumer. Umabot naman na po sa 2,010 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong Verbena at Shearline. Sa ulat mula sa Department of Agriculture, may lawak na 3,205 hectares ng agricultural areas ang apektado at 165 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Sa kabuuan, umabot na sa 57.53 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na naitala ng ahensya. Partikular pong nasira ang mga pananim na palay, mais, high-value crops, livestock at poultry. Gayon din ang mga kagamitan at makinarya sa pagsasaka. Lubhang naapektuhan ng sama ng panahon, lalo na po dyan ang Mimaropa region, ang Western Visayas at Eastern Visayas. Inaasahan pa ng Department of Agriculture na itataas pa o mayroon pang itataas itong halaga po ng pinsala na naitala habang patuloy ang sinasagawang damage assessment at validation sa mga apektadong rehiyon. Meron na lamang tayong 22 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang Department of Education mga kabumo pinarangalan ang Bombo Radio Rojas dahil yan sa tulong sa sektor ng edukasyon doon sa may probinsya ng Capiz. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Pinarangalan ng Department of Education Capiz ang Bombo Radio Rojas bilang pagkilala sa matibay, aktibo at tuloy-tuloy nitong pakikipag-partner sa iba't ibang programa, proyekto at aktibidad na nagpatibay sa paghatid ng dekalidad na basic education sa lalawigan. Isinagawa ang naturang pagkilala sa 2025 Partners and Stakeholders Recognition and Appreciation Program Local Stakeholders Convergence sa Rojas City. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Roel Bermejo, Schools Division Superintendent at DepEd Capiz, sinabi nitong malaki ang pasasalamat ng ahensya sa estasyon dahil sa walang humpay na suporta lalo na sa pagpapalakas ng mga educational initiatives ng Department of Education. Ayon kay Bermejo, napakahalaga ng naging kontribusyon ng Bombo Radio Rojas sa pagpapalawak ng impormasyon, pag-engganyo sa publiko at sa tagumpay ng mga layunin ng Schools Division Office. Personal na tinanggap ni Bombo Christian at Chanova Lozada ang naturang parangal bilang kinatawan ng Bombo Radio Rojas. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang estasyon at tiniyak na mananatili itong katuwang ng DepEd Capiz sa misyon nitong mapalakas at mapalawak ang mga oportunidad sa pagkatuto para sa mga batang Capiznon. Napag-alaman din na katuwang ng Bombo Radio Philippines sa pangunguna ng Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas ang Department of Education sa pinakaunang The Next Bombo Idol, isang extemporaneous speaking contest na gaganapin sa December 6 bilang bahagi ng Sinadia Festival sa SM City Rojas. Gusto nating magpasalamat sa lahat ng media partners, lalo-lalo na sa Bombo Radio Rojas bilang isang pinaka-importanting stakeholder ng Schools Division of Capiz na palaging tumutulong sa pagbibigay ng mga impormasyon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, sa ating komunidad. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Archdiocese of Haro naman, isa sa mahigit 80 diocese at archdiocese sa buong bansa na makikiisa sa trilyon peso march bilang panawagan laban sa korupsyon. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Isa ang Archdiocese of Haro sa mahigit 80 archdiocese at diocese sa buong Pilipinas na susuporta at lalahok sa trilyon peso march bilang panawagan laban sa korupsyon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Monsignor Meliton Oso, Direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center,
Ipinahayag niya na napakahalaga ng kaganapang ito dahil ito ang unang pagkakataon na magsasama-sama ang 86 na mga simbahan para sa iisang panawagan na managot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ayon sa kanya, kakaiba ito dahil magkakaroon ng kilos protesta mula sa prelature ng Batanes hanggang Hulo. Kung ikukumpara sa EDSA People Power Revolution, sinabi ni Oso na noon ay nakasentro lamang ang malaking kilos protesta sa Manila, habang nakamonitor lamang ang iba pang lugar. Naglabas ng circular letter si Haro Archbishop Mirafil B. Billones na nananawagan sa mga mananampalataya na makiisa sa isinasagawang kahublagan kontra korupsyon. Sa kanyang liham, hinimok ni Archbishop Billones ang mga parokya, religious communities, mga professional, business groups, kabataan at civic organizations na magkaisa sa panawagang wakasan ang korupsyon. Nananawagan din siya na makilahok sa mga aktibidad tulad ng candle lighting events at mga pagtitipon para sa panalangin. Maaring sumali sa mga streaming at photo campaign na may mga mensaheng laban sa korupsyon at maglagay ng puting ribbon sa labas ng mga paaralan at pampublikong lugar. Kabilang din dito ang pagpapatunog ng kampana ng simbahan, pagsasagawa ng mga diskusyon sa mga paaralan, parokya at pag-organisa ng sectoral mobilization para sa katotohanan at katarungan. The crisis has not gone away just because we have made a mobilization that was quite big. It does not mean has gone away. It is still with us. That is why we want to awaken and continue to remind our fellow Ilonggos. Let us be very vigilant, because if we are not vigilant, the corruption that is happening in government will continue. As we have been saying, the corruption is systemic. It's all over the place. Si Monsignor Meliton Oso. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Jodel Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, isa pong mababatas ang nagmumula laban sa Department of Transportation at Land Transportation Office kung sakali daw kong ipatupad yung pagbabawal sa mga e-bike at mga e-trike sa mga pangunahing kalsada. May exclusive report po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Mariing nagbabala si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa Land Transportation Office at Department of Transportation patungkol sa kanilang pagbabawal sa mga e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada simula sa Disyembre 1. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, sinabi ng mambabatas na walang legal na batayan para sa paghuli at pag-impound ng mga e-bikes at e-trikes dahil malinaw ito sa Electric Vehicle Industry Development Act. May pagkalalagyan umano ang dalawang ahensya kung sakaling ipatupad nila ang pagbabawal, kung kaya't mayroon pa silang ilang araw upang muling pag-aralan ang kanilang hakbang. Punto niya na walang batayan ng LTO para sa pag-impound ng mga electric vehicle kahit na sinusuportahan nito ng ilang senador dahil ang nasabing hakbang ay maaring ng ituring na pagnanakaw. Ipinaliwanag ng opisyal na ang paggamit ng mga electric vehicle bilang transportasyon ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng isang pamilya, lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng gasolina at mga bilihin. Nilinaw ni Representative Redon na maaari pa rin managot ang driver ng electric vehicle na sangkot sa aksidente kahit na wala itong lisensya, habang maaari naman itong iparehistro kung ginagamit ang mga ito para sa renting service. Alam po ninyo, dapat itigil ng LTO at ng DOTR yan pong pag-hero-hero nila dyan sa pag-impound ng mga e-bikes at e-trikes. Kasi walang batayan yun sa batas. Wala akong batayan para impound yung po mga e-trikes at e-bikes ng mga nanay at mga pamilya. Pagka tinuloy ho nila yan sa December 1, may kalalagyan po sila. Kasi alam po ninyo, yung po mga e-trikes at e-bikes, hindi naman ho yun required na i-rehistro sa LTO. Malinaw ho yun sa tinatawag na Electric Vehicle Development Act na hindi ho required na i-register sa DOTR at sa kahit ano pang ahensya katulad ng LTO, yung po mga e-trikes at e-bikes. Mula rito sa empilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is a Bombo Radio Philippines, #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang presyo po ng sibuyas dyan sa may Eastern Visayas sabay pumalo sa 380 pesos ang kada kilo. Kung nangyay, kumuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Bigla ang pagtaas ng presyo ng sibuyas sa Region 8 ikinagulat ng mga mamimili. Ang sibuyas ay pangunahing ginagamit ng mga Pilipino bilang sangkap sa pagkain. Pero paano kung ang sangkap na ito ay ang presyo magpapayak sa iyo?
Ayon sa naging monitoring ng Department of Agriculture Region 8, bigla ang tumaas umano ang presyo ng sibuyas ngayong buwan ng November 2025. Isa sa mga rason ay ang pagkukulang ng supply nito na pangunahing pinagkukunan sa ibang rehiyon. Dahilan din ito ang naging epekto ng mga sunod-sunod na bagyo. Napakamot na lang ang ilang mamimili nang mismo sila ang namili. Ultimo tawad ay hindi na rin umubra sa mga vendors dahil sa mahal na ito wala pang sapat na supply. Ang isang sako ngayon ng pulang sibuyas aabot sa 2,600 at ang pinakamababa naman ay nasa humigit 1,600 ang kilo. Ito ay depende umano sa laki ang sibuyas. Kung matatandaan noong 2022, nakaranas ang buong Pilipinas ng pinakamataas na kilo ng sibuyas na umabot sa 700 na nagkaroon ng mababang supply ng sibuyas at nataumpa sa holiday season. Ayon naman sa mga mamimili, hindi pa nga pumapasok ang December, tumataas na ang presyo. Paano na lang daw kapag December na, nakalimitan na hinahalo sa luto ang sibuyas. Noong nakarang buwan lamang ay nabibili pa sa halagang 150 ang kilo ng pulang sibuyas. Ngayon, nasa humigit 380 na ang bintahan nito sa merkado. Ikinababahala din ng mga mamimili na baka sa huling buwan ng 2025 ay lalong tumaas ang kilo nito, lalo't hindi pa nakakabangon ng ilang lugar sa Pilipinas dulot ng mga bagyo. Inaasa naman ngayon na ang humigit 600,000 na metric tons ng sibuyas sa Pilipinas na bagamat mayroon pang import ban ay sinisigurado ng DA daw na hindi mawawala ng supply ng sibuyas. Paalala naman ng DA sa mga mamimili ngayong holiday season ay maging maingat sa pamimili at siguraduing ligtas ang kakainin. Yung dumating naman is yung medyo nagka-problema sa quality aspect, kaya medyo kukunti lang yung na supply at yung ang naging dahilan kaya medyo tumaas yung prices ng red onion. Kakaumpisa pa rin lang ng harvest ng mga maliliit na onions yung sa native. Nagpaplano yung government na magkaroon ng parang price ceiling o saka yung SRP sa onion. Once na may stable yung supply locally at saka yung imported, so magkaroon ng price control para hindi masyadong tumaas yung price ng onion. At mula dito sa impila ng Bombo Ray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo. Diyan pa rin sa may bahagi ng Visayas area ang kontrobersyal na Boracay-Malay Bridge. Ipresenta na ho sa Sangguniang Bayan ho ng Malay ang lokal na pamahalaan bukas na tanggapin ang naturang proyekto. May update po dyan ng Bombo Radio Kalibo. Kahit bukas ang lokal na pamahalaan ng Malay sa posibilidad na pagpapatayo ng kontrobersyal na Boracay-Malay Bridge, marami pa umano itong pagdadaanan bago mabigyang katuparan ang proyekto. Ayon kay Malay Sangguniang Bayan member Alan Palma Sr., nasa step 1 pa lamang ang San Miguel Holding Corporations matapos ang isinagawang presentation ng proyekto sa konseho noong nakarang buwan ng Agosto. Aniya, hanggang sa kasalukuyan ay wala pang abiso ang kumpanya kung hihingi ng endorsement mula sa kanila. Maliban dito, kailangang makumpleto ang mga requirements bago simulan ang proyekto kabilang na ang pagsasagawa ng public consultations upang makuha ang pulso ng publiko. Nauna dito, sinabi ni Mayor Floribar Bautista na malaking tulong ang tulay upang madagdagan ang bilang ng mga tourist arrival at magkaroon ng easy access ang mga senior citizen at emergency responders sa pagtawid papunta at palabas ng isla. Dagdag pa ni Palma na sisiguraduhin nilang walang sektor ang mawawalan ng kabuhayan. Nabatid na tutol sa nasabing proyekto ang Simbahang Katoliko, ilang pribadong sektor, Sangguniang Bayan ng Malay at Sangguniang Panlalawigan ng Aklan, gayon din ang maraming mga residente ng Boracay sa pangambang makakasira ito sa kalikasan at pagkawala ng trabaho ng mga motor bangka operators. May mga pagdadaanan po na konsultasyon. Kung hindi siguro mailalatag itong mga kondisyones na ito, then posibleng mag-iba pa yung desisyon. When we say we are open for the project, ibig sabihin, pakikinggan, titingnan, babalansihin, kung ito ba ay para sa kapakanan ng lahat, wala bang madi-displace, kumusta naman yung economic impact nito in terms of the local revenue, hindi lang ng LG ng Malay, maging ng provincial government. So lahat po na ito ay dapat isalang-alang, no?
So iba yung sumasang-ayon, iba yung bukas. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-ulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang tayong 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga provincial news, mga kabombo, ito hong ikalawang bugso ng trillion piso march. Isasagawa ho ngayong araw na dyan sa may Naga City. Ilang mga relihiyon at mga sektor ang sumusuporta at nakikibahagi sa naturang pagtitipon. May update po dyan ng Bombo Radio Naga. Kasado na ang isasagawang 2 trillion peso march mamayang hapon sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Jen Nagrampa, chairperson na Bicolana Gabriela, sinabi nito na ang naturang rally ay papangunahan ng simbahan ng Romano Katoliko at mga paaralan sa nasabing lungsod na kung saan na 46 na grupo ng simbahan sa buong bansa ang kumpirmadong lalahok. Daang-daang mga Bicolano, iba't ibang sektor at mga concerned Filipinos ang muling makikisa sa isasagawang marcha sa lungsod na kung saan ang nasabing malawakang prayer protest rally kontra sa sistematikong korupsyon ang panawagan sa patuloy na pagnanakaw sa taong bayan ng trilyones na pondo. Ang kaibahan ng pagtitipon sa Naga kumpara sa Metro Manila ay mas nakatuon ito sa panalangin, inspirational talk, panawagan, misa at candlelighting. Kaugnay naman ito, magkakaroon ng road closures o pagsara ng iba't ibang mga kalsada sa lungsod simula mamayang 1:00 ng hapon. Maliban dito, ang Bayan Bicol at Bayan Camarines Sur makikisa rin bukas sa Nobyembre 30 sa isasagawa ring rally sa Naga pati na rin sa Legazpi na lalahukan ng iba't ibang grupo, profesional, academies, mga kabataan, mga manggagawa, mga kababaihan at iba pa kasabay ng nationwide protest. Ayon kay Nagrampa, hindi dapat na mapagod sa panawagan sa usaping korupsyon dahil sa ganitong paraan nagkakaroon na ng resulta na kung saan mayroon ng napapanagot o nakukulong bilang parusa sa mga sangkot sa nagsasagawa ng katiwalian sa bansa. Naniniwala pa ito na hindi dapat matapos sa pagkakakulong lamang ng ibang DPWH officials at mga engineers na sangkot sa flood control scandals, kundi dapat kasama pati ang mismong nagpasimula ng ganitong anomalya. Hangad pa ng opisyal na may lapag sa pagkilos ang tinatawag na Alternatibong Transition Council o ang Caretaker Environment, ang pansamantalang mamamahala sa gobyerno sa oras na magbitiw sa pwesto sa Presidente Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte na aniya pawang may bahid ng korupsyon. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng lokal na gobyerno ng Naga na nakahanda sila sa nasabing aktibidad at magde-deploy ng mga tauhan upang masiguro ang kaligtasan ng mga lalahok sa lungsod. Sa ngayon, hangarin pa ni Nagrampa na hindi na maranasan pa ng mga susunod na henerasyon ang nangyayari sa kasalukuyang malalangkalang bansa dahil sa korupsyon at katiwalian. Yung trillion peso march na ito po ay pinapangunahan ng Archdiocese ng simbahan po ng Roman Catholic sa Naga City na kung saan ito po ay gagawin mamaya. So liban pa po doon, Bayan Bicol at Bayan Camarines Sur ay meron din bukas, November 30, kasi ito po talaga yung original na plano dahil ang November 30 po ay araw ni Bonifacio. Ito po ay gagawin dito sa Bicol, particular po sa Naga City, lalahukan ng mga iba't ibang sektor, ng mga iba't ibang grupo na sinasabi nga po namin, iba't ibang grupo man ang nandito, pero in principle lahat tayo naniniwala na itong krusada o kaya itong laban natin ay laban ito sa korupsyon. Mula rito sa Bombo Radio Naga, ito si Bombo Jeffany Marcelo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. 30,000 naman pong mga Ilonggo ang inaasahang dadalo sa trillion peso March Rally 2.0. Kaugnay niyan, may report ang Star FM Iloilo. Inaasahang dodoble ang bilang ng mga Ilonggong lalahok sa Martsa Laban sa Katiwalian 2.0 bukas, November 30. Mula sa humigit kumulang 15,000 katao na dumalo noong September 21, inaasahang ngayon ay aabot sa 30,000 ang dadalo sa naturang kilos protesta. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Matt Gonzaga, Regional Coordinator ng National Union of Students of the Philippines, sinabi nito na patuloy nilang hinihimok ang publiko na makiisa sa panawagan para sa transparency at accountability kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control
project sa bansa niya, kasama nila sa pagkilos ang iba't ibang progresibong grupo, iba pang sektor at maging ang simbahang Katoliko upang igiit na papanagutin ang lahat ng posibleng sangkot sa isyu ng korupsyon. Magpupulong ang mga lalahok sa University of the Philippines Visayas, Iloilo City Campus at Haro Plaza bago magtungo sa harap ng Iloilo Provincial Capital para sa isang programa. Inaasahan natin na yung numero ng dadalo ay halos dodoble mula ng September 21. So, noong September 21, umabot tayo ng 15,000. So, we are expecting na aabot tayo ng 30 sa ngayon dahil dumagdag yung mga grupo na dadalo. At medyo mainit na rin yung issue, no? Lalo na sa pinakahuling mga revelasyon ni Saldico na nag-i-implicate kay President Bongbong Marcos, no? Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations, mga fully digitalized AM at mga FM stations ng Bombo Radio Philippines. At after po ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Balikan at subaybayan yung ating mga programa sa provincial station. Tulad po dyan sa bahagi po ng Mindanao area, mga kabombo, sa mga kababayan po natin dyan sa may Region 11, dyan ho sa may Davao Region. Nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang News, Music and Entertainment Station ng Star FM Davao. Sa may Cagayan de Oro area, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Habang sa mga kababayan po nating mga Hiligaynon speaking na nariyan po sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ng Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasya Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas, it's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 26 days na lamang po bagong araw ng Pasko. Christmas we share the love.
Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners at Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nangalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. I-check na to na balita ni Bombo Brian may kang tanan karon sa sining pahayag sa Land Transportation Office nga magapang dakop sila sa mga nagabiyahe sa e-bike kag e-trike sa national roads. Sa bahin iya sa Iloilo City Transportation and Traffic Management Unit or Office, madugay na kuno nila nga gina-implementar ini. Lakip na sina diri karon anong plastada sining information dissemination mula sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kay madamo sa mga kabumbo naton ang nagsalangisan kagay na matapos sa sining fun run activity nga magamay lang sa mga kauturan pa ang nakahibalo sa ila sining ginpatigayon nga mga road closure. Bombo Brian sa report, please go ahead. Dayon ang masugot nga kampanya sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office upon ICT-TMO batok sa e-bike, e-trike kag kolorum nga sarakyan sa siyudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay retired Police Colonel Paul Darico Garbanzos nga siya man ang head sang POSMO kag ICT-TMO, ginapatuman na ang Traffic Regulation Plan o kung na TRP nga ginatawag Bombo Champ, no? Kaga padayon ang operasyon sang pagpangdakop iya sa mga e-bike nga nagalagpas sa dalan kaga nagapinasaway ilabi na sa mga lugar nga ginadumili ng pagbiyahe sang sini nga klase sang sarakyan. Ginpanugyan, ginpabutyag pa niya nga ang e-bike nagahatag sang dugang at trapiko kag peligro sa kadalanan kag kon madakpan nga nagalapaw sa ruta sa mga lehitimo nga salakyan, mahimo sila masilutan na bilang o ko na madakop bilang kolorum. Samtang nagapreparar o kon kasunod ini gani sang mando no sang Land Transportation Office nga umpisa Disyembre 1 ipatuman ang mas masangkad nga pagbawal kag pagpangdakop no kag pagpang-impound sining e-bike kag e-trike sa mga national roads. Base sa LTO ang ila ginabasihan ang pagdumili sini sa pagbiyahe sa mga national road amo ang Republic Act 4136 no ukon Land Transportation and Traffic Code ang pagbiyahe sang tricycle sa national highways kaga pareho man nga rason ang ginapatuman kontra sa e-trike nga mas mahinay ang andar kaga nagadala sang peligro sa trapiko. Ginapahayag pa sang LTO nga ang RA 4136 amo gid nga legal nga basihan amo man ang pahayag sang ICT-TMO nga hindi pwede o kung ginadumilian gid ang pagbiyahe sining electric vehicle no. Sa diin ginadiskusyonan man ini sa Senado sa mga senador kung paano gid bala i-address ni bangod may mga insidente nga nagapakita na halos sila ang tag-iya sa dalan kag may isa man abi kalaye ang ginatawag nga Electric Vehicle Industry Development o kung ang ginatawag nga every dalo ni Blas mga champ ang RA 11697 nga nagasuporta iya sa pag-uswag sa electric vehicle industry pero wala nagahatag sa exemption sa mga traffic rules sa mga national nga dalan. Pero yarigla una pamatian naton ang pahayag ni ICT-TMO head Paul Darico Garbanzos. Ang aton tricycle ginabawal ini sa national highway. How much more ang mga e-trike no? Nga una-una wala ni sila
lisensya kag ti mahinay, no, kag sila nag-obstruct sila, no, sa flow sang traffic tungod nga ang mga madasig yang masalakyan, no. Nag-ano lang ini medyo daw gin understudy because ang implementation sang EBIDA law, no. In EBIDA law ito daw ang department order sang LTO 2021-039 amo ni ang naga-classify, no, kag ang prohibition sang mga aton nga mga e-trikes, no. Ti subong since nga gin formally declared na, no, and I hoping pa kami nga magapagwa pagid, no, ang DOTR or ang LTFRB together sang iyang enforcement arms ang LTO magapagwa pagid sang mga department order para nga balasihan pagid naton, no, para nga maka-implement kita sang sining policy. Pero pa ang e-trike kay na may 7 ina-classification based na sa Department Order 39. So gina-classify lang kung sino ang or ano dira kung sinong pwede makapa-registered. I mean sinong required nga ipa-registered, sinong required nga kuha sang driver's license, no. I see. Kinanglanon gid ini. So mas maayo. And ti nakita ninyo nga kung may mga e-trike abi sa aton nga main thoroughfares or national highway, no, nagadulot or nagakontribute pa sila sang aton nga traffic slowdown. Sir, may classification kita sa subong sang mga e-trikes nga pwede maparegister? Man ko, no, from class 3 B na no, class 3 hasta na sa class 4, 5, 6 kag 7 amoy na siya ang ginapropose nung kuha gid sang driver's license kag pa-rehistro gid ang e-trike, no. May mga class na, no, class 5, no, but may mga designated man kung din sila pwede sa mga dalanon, no, nga pwede lang sila. Ang class 1 kag ang class 2 amo giniya ang ining nakita naton nga mga e-bike kag e-trike, no, ti ini sila, no, dapat sa inner road lang. Sa e-bike naman pwede sila sa aton nga mga bike lanes, no, kay ti duwalan niyang ila rida, pero ti may mga requirements ini sila, no. So ang amon we are hoping makapagwa gid, no, sang concrete nga policy or may amendments nga matabo ini sa 039 para kami man ang pag-implement hindi man kami magsala. Nagapanggakop na kami, no, because natapos na yang amon sang information operations. At gahambal na kami nga may TRP kami, may TRP kita kag since nga may existing, no, bawal gid ang mga e-trike ara sa 4136 ina, no, Republic Act 4136 bawal gani ang tricycle, mas bawal ang e-trike, no. Kag ang TRP naton, no, naga on effect na ini, dapat hindi gini sila mag-compete, no. Ang mga nagabiyahe dira nga mga e-trike hindi sila mag overlap, no, sa aton nga TRP route. Di sa mga e-trike yang hindi pwede sa national highway, no, amo nang kami sige ang amo tanako, pero ti kun limbawa nagapapasahero pag sila base sa amon nga TRP ngayon pwede hindi gid sila pwede, no, pwede sila namon ma-charge as kolorum. Nabatian ang pahayag ni Retired Police Colonel Ulberto Garbanzos, no. So klaro gid sa aton nga mga kabombo nga ang RA 4136 sa idalam sa Land Transportation and Traffic Code amo ining basihan sa ICTPMO sa pagpangdakop sa mga e-bike, e-trike nga pareho lang nga klase sang salakyan abi nga ginadumilian gid, no, sa pag-usar sa national roads. So basihan naton dire
for reference ng Bombo Champ sa aton nga mga kabombo drabe kung anong kinalain sang RA 4136 kag RA 11697 o kunang EVIDALO, no, Electric Vehicle Industry Development Act. So ang RA 4136 sa muling nagahatag sang rules, general rules sa tanan nga motor vehicles kag driver sa Pilipinas kung anong ginakabig ang mga motor vehicle kag ano nga salakyan nga pwede lang maka-operate, no, kag maparehistro abe sa LTO kag kung pwede or required, no, nga may sang driver's license ang maga-drive sini. Ang EVIDALO naman niya amo ini ang layi nga nagatuyo nga magpasanyog sang industriya sang electric vehicles. So di nang dapat sundon kung ang istorya nga pagdumili sa paggamit sang e-bike sa national road sa mumanina ginabasehan ang RA 4136 o kung land transportation ang law. Ang EVIDALO wala nagasupak sini sabay nagasuporta lang sa pag-uswag sa mga electric vehicles. Ang LTO kag LGUs nag-apply sa RA 4136 para sa traffic enforcement kag sila ang nag-decide kung diin pwede kag hindi pwede ang e-bike. So ang momento na mention ni retired Police Colonel Garbanzos nga may proposed, no, kay may mga e-bike na ni Abi Subong nga daw halos ang kadakuon abi sang iyang itsura kung flaring siya be Bombo Champ daw halos motor na daw hindi mo nabla ma-identify nga e-bike iya. So amo na may mga classifications nga makakuha man, no, sang permit as well as driver's license ang mga maga-drive kag diri man masulod ang mga bike lane naton kung diribla mapuslan gid ang bike lane kaya sa subong topiko ginino nga ginadiskusyonan sa hindi lang gani sa Senado mangindri sa lokal iya nga konteksto, Bombo Champ. All right, kiti ang plastada sini Abi Bombo Brian ang mga e-bikes ni just like sa mga tricycle, no? Hindi sila pwede sa national highway. O galing may pila ka mga gray areas nga kung kaysa bala naman naton nga hindi gid pwede pero do ginapilit gid naton kay ikapital talang ati amuning palang abuyan amon mo. Kung madula ni ti mapatay sila. Domos nabi. Mapatay ilang nga palang abuyan. Kasubong sang ginpayag ko gapon nga narealisar bala sa mga e-bike drivers ning ang una nilang ginpatay ang mga kasubong ni mga kaparyo nilang nagapangita man sa plangitan-an sa dalanon mga tricycle driver. Now, ang klaro sinadira nga ining mga electronic vehicle ngani such as the e-bikes, e-trikes hindi pwede gid iniiya sa national highway. Amo nang sa layita, hindi bla? Pwede yes, sa gyapon ng e-bike kung within sa inyo abing nga subdivision dira as a means of daily transportation, no? Or pwede man naton mahambal abi siniya nga sa isa abi ka subdivision may mapabiyahe dira iya sa nga e-bike pwede na iya. As long as ngati within the bounds sang subdivision lang sila, pwede guro ina iya mapanugutan. Pero kung parehas ni Subong diri sa bayan sa syudad sa Iloilo, bisan din ka lang yung distrito, makita mo may nga nagabiyahe man yung e-bike, nga nagakontest man sa mga public utility vehicle, katulad sa mga traditional jeepney, katulad sa mga minibus, of which sa national highway na sila nagagi. Nga kung saniin sa aton siningalay, wala ina ginapanugot or prohibited ginadumilian ina. So mo na yung mga pangdakpon by December 1. Yes, correct, Bombo Champ, no. Pisar gani rason ang haling kabi sa sulod sa division, no. Tapos ti maninda kabi sa merkado ti kinanglan gid maglabay sa national highway, national road. So butsulingon ibilin mo gid yang e-bike mo sa may subdivision, no. Kay ginadumilian gani ang paglabay pagyay sa mga e-bike sa mga national road. So wala gid kaya irason kay tungod layi niya, Bombo Champ, no. We cannot bend the law siguro.
Ti kung low bender ka, pwede eh. Kaya nabalaan ko lang niya, airbender mo. Ang sa, ano ganun ang pelikula? Avatar? Ay, hindi na Avatar, no? Low bender yati, ang nauso niyang binding dalo sa kay former DOJ Secretary Boying Rimulya now Ombudsman Rimulya na. No? But nevertheless, ang klaro lang sinadiriya nga hindi pwede sa highway ining mga e-bikes. December 1, kung may masiplatan, ang Land Transportation Office, kung kaysa gani makambal, kita nga ang ICTT, maudin o gingaan man nila tsansa nga pero pangabuhi ang mga e-bike or e-trike drivers. Kaya why naman ganin lang iban ginapang dakop ni? No? But ti ko may amuning mando from the Department of Transportation, masunod kita sa kung anong layi mo Brian eh? Yes, correct Bombo Champ, no? Kag kinanglan man ni review sang LTFRB kag LTO kay may mga pasahero manabi Bombo Champ mo nga preferred lang nila nga magsakay iya sa mga e-bike kay tungod maayuan mo kuno iyang plite. Ang mga tricycle kuno iya doon kisa iban gani kung hindi ka familiar sa lugar do overpriced sigurong panukot. No? So, ang tricycle di naman pwede ka labot pa sa highway? Hindi man pwede. Lakip pa nila sila sa ginadumilian? Pero amo na, kinanglan gid, no? May mga layo naman nga existing, kung paano i-regulate kung paano ini ipatuma na Bombo Champ. Sa pihak nga bahin, dugang nga balita, no? Nagapathagman si retired Police Colonel Ulberco Garbanzos nga naga-inform sila kag nagapagawas ang traffic advisory ahead of time na hanungod sa mga activities sabi may kaangtanan sa paggamit sang dalan kaangay kagay na bukod sa maging patigayon nga mga fun run no do hindi mo gani mabalaan kung do hindi ka involvado dito abi ayon sa may area sang diversion sa may Mandurriao kag diri sa may city proper no duwa ka separado nga aktibidad ang ginpatigayon sini. So sa din kagina may naobserbaran kita diri sa may area sang city proper sa may Eastern Street Abe nagatalang-talang iya ang mga drivers ang mga motor kag jeep kag iba nga motorista tungod wala makahibalo nga may mga porsyon o kung may mga dalan nga ginsirago na maghatag sang dalan no sa mga sa aktibidades nga ginapatigayon kaangay kag ginesang nasambit nga fun run. Magluwas sa main means of information dissemination nila nga ang abing posting nila sa ilang official Facebook account, Facebook page. Naga-coordinate man sila sa mga organizers nga nagapahamtang man sa mga indikasyon nga may aktibidades nga nagakatabo sa dalan kaangay sang signages sabi flyers kag nga iban pa nga information dissemination pero nagpathagman si retired Police Colonel Ulberco Garbanzos nga may mga nakadeploy nga mga traffic aids kag enforcers para magiya sa mga motorista in kaso wala gid man na makahibalo kung nasa diin maagi sa tion nga yara na sa dalan no kung may aktibidad nabi. Magluwasin namin mga signages man nga napahamtang god dali makita kag makahatag sang ikalupangod sa mga motorista. Yarebla pa matiyan naton ang dugang pahayag regarding sa sini nga information dissemination ni retired Police Colonel Ulberco Garbanzos. Sabi na sa requirement namon, namon na ang mga organizers, ang mga fun run nga sila mismo mag-ubraman sang ilang posting no sa regarding sang ilang nga fun run. Ang ina nga mga posting gina-captured man nato nina kag gina-share nato nina. Kami diri sa Iloilo sa sa opisina sa Traffic and Transportation Management Office naga-posting gid kami ni sa amon nga mga social media page for information gid sang kadam-an diri sa syudad. Ang fun run, mga caravan no and all other activities ngayon ang ining mga dalagan, mga biking, no,
balo ka diri sa city yati gina-encourage naton ang active transport. Kag ti part ini sang aton nga programa kag gina-promote ang sudad sang Iloilo na may health and wellness kita no diri sa sudad sang Iloilo. That is why nga ginapagamit naton ang aton nga mga dalan para ini part sang promotion diri sa Iloilo continue ang wellness program no or mga activities no para ini sa aton nga mga pumuluyo. Sir, and sige. May nagasiling nga hindi man tanan abi malabot sa aton nga posting sa aton nga Facebook page abi. So any other means sir may ara kita like naga-rekorida sabing aton nga mga enforcers nga magpaybalo. Ang amon nga means ini no. Amon lang ilang na ang posting sa social media page and then pag-abot nila na sa mga activity area wherein nasakupan ang dalan nga gin-applyan nila ina for road closure, gin-approve man sang aton nga council. So ano na lang sila no sila may mga signages kita dira, may mga enforcers kita dira nga mag-guide kag hatag sila sang direksyon no. Gamay mo lang ina nga mga rerouting scheme nga matabo kag amo na ang sa amon diriya we promote Iloilo for the wellness and health and this activity part ini sang mga activity diri sa sudad sang Iloilo. Okay, Sir Garbanzos ng regarding sina sir sa mga fun run. So ahead of time nagapabalo ng danang organizers like a week before nagapagawa na kita sang road closure advisory. Yes, nagapabalo na sila because may mga affidavit of undertaking ina sila nga ginapirmahan, gina-required naton ina sila sang mga public safety measures, gina-required naton ina sila sang marshals, gina-required naton ina sila sang mga signages and para ini no nga ang motorista mag-guide no pag-agi sa mga dalan nga ginausar nila or dalan nga close nga ginausar nila. So ano na because nag-ano na kita no sa nag-learn na kita in the past na may mga incident nga nagkalatabo. Other countries no ginagamit man ng ilang mga main roads o ginagamit man ng ang ining mga dalan no, sa ibang nga country to promote sang wellness kag health no. Sa the same thing ginatan-aw ginaobra man naton diri sa sudad sang Iloilo. Okay. Nabatian ba champ ang pahayag dugang ni retired police colonel Ulderico Garbanzo. So, nagpasiguro niya opisina nga sa sunod ay dito to ako microphone. Kamagyan mo champ. Ari gali. Huwag ko matakod na ukas. Siling ko, Bombo Brian, ang na-interview mo kagina nga traffic enforcer, do hindi man to sigurado kung anong event, kag pila kabilog ang event? Wala, siguro wala ma-briefing Bombo Champ. Kaga actually, pamangkotan sa Bombo Champ, hindi yung figure ito tani mo. So, na-deploy lang siguro. Insindihan man naton kiti kinanglan mo giman kung kisa nga kung kinanglan ng imo sining serbisyo. Anyway, siguro medyo ano lang siguro i-boost gid ang pag-share bala sining tawag sing ani information dissemination Bombo Brian kiti hambal gani isang kilala ko i-share yata ni pero hindi man ma-share gani ang ginapost sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office ti basi mapalabot man ini kay Colonel Garbanzos kag mapangitaan pamaagi sa mga IT personnel yada bra para nga ti shareable man para nga kung may makakita gilayon sini nila ma-share para nga ti mas malapad ang madangtan sini niya kag mas madamo ang makakita mangin aware sini Bombo Brian. Yes, correct Bombo Champ kag just in case no kinanglan sa iyong opisina sino bala ang number 1 and most trusted source of news and information now. It we digid no sa Bombo Radio siguro. Basta public service announcement, service announcement why gid yang question. Anytime ya pwede gid ka palihog ang anuman nga departamento, unit, ahensya sang aton sining gobyerno as long as public service announcement.
Yes, correct gada Bombo Champ. No? So muna panawagan man sa mga pumuluyo para sa sulod hindi magsalangi siya kag magsalasala ang mga motorista nato na ilabi na kung may klase abi kaga ko na may mga obra pa ang tao. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniyang follow-up report. Sa e-bike, e-trike, sandig sa aton sininga yini kamo pili sa National Highway, no? So mo man ang punto sang aton siniyang Land Transportation Office. Or sa Department of Transportation, although nga si Representative Terry Ridon ang nagpandam to nga base kung magpropang dakop-dakop kamuda may kalalagyan kayo. Balan mo ang iban sa aton sini nga mga kauturan kag nagdamo na gani nakita nila nga mas convenient ini sa driver para nga hindi na siya magpangabudlay sikad, no? Unfortunately, sa aton sini magkabombo, ginpanugutan nga kumbaga pa may mga ruta or hasta lang or kutob lamang sa amo sini nga lugar, yang iban sini nago beyond pagid, no? Sa ginapanugutan sila nga makapwede iya nga makabiyahe or mangin means of transportation. Kag naglabot pagid sa punto nga ti ini banwa ang iya ginhimo na nila nga livelihood, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. That is why nga dapat ma-regulate man ini, no? Kay ti pilang maximum speed sa nga e-trike sa pagkabalo ko do 30 to 35 kilometers per hour. Ti tama ina siya kahinay kung napagyo nimo sa national road, hilabi na sa highway. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ginalikawan tama ng isa ang mga insidente nga masagairan, mabungguan, so on and so forth. Kag isa pati kung ginagamit mo ini bilang public transportation, nagapabayad ikaw, hindi mo man maparehistro nga daan ini. Kung hindi mo parehistro, hindi mo man makuhaan sang ginatawag siniya sang ano nga ni na Bombo Chris? Kung madisgrasya ka bala, may bayad si mo insurance. Sa aton sini nga mga kabumbote daw damo pa sang dapat nga hitsuhon sa bahin karon sa mga electric vehicle, particularmente e-tricycle, para iya nga ti maglabot sa punto nga kung namugi man ning isa sa mga magatalos na sa tricycle, ti why not, no? Pero ang punto sa nadra, ipaagita man sa insakto sini nga pagsulundan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sa bahin naman sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, may kantanan sa information dissemination ti isa to kapunto ginraise nga isa naton kakabumbo dire nga hindi man gani ma-share ang may kantanan sa mga rerouting scheme or rerouting plans nga ipatigayon pananglitan nga may mga activities. So much better nga siguro sa mga may ara sang knowledge when it comes sa mga ano nibla pagkuti-kuti dira sa mga post or whatsoever, no? Siguro amo nang isa sa mga mensahe palabot naton kay Colonel Garbanzos nga ipahitsoya sa iya sini nga mga sa admin dira o kung sino nagakapot sinang nasambit karon iyang account sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. No, para nga kung makita sa isa, i-share niya, kung shareable ini, i-share niya, damo sang makakita, damo sang makahibalo sa aton sini nga mga kabumbo. 29 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagid sining mga balita kag impormasyon aton man siniyang pagatalakayon diri sa Bumbuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa, standby kamo kay istoryahan naton grupo sa mga kabataan liwat nga nagpanawagan para sa trillion pesos sa March. Kag 16 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo nagpartisipar sa PDRRMO Operational Readiness Simulation Exercises. Kag kon makahingagaw karon sa Chimpota sa aton sining mga kabumbo, patpat naton bala ining isa ka abogado nga ginareklamo karon sang pagpanglugos sang iya sining staff
natabo sa tong nagawaswas ginang bagyo sang Nobyembre 4. Why man patawad si attorney, baga binagyo na. Binakba. Sige na ang bagyo. Oh, ginlaslasan niya man yung iya sining staff. Maluoy ka. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga paybalo. Oras nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng apagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo. Nasa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sa Nicaroni ang alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kag impormasyon
Oy, may bago gali iyang isa ka establishmento komersyal nga nagbukas sa Banwa sang Haniway. Ibaloon tamanas dili madugay. Standby kamo sa aton sini nga paday nga pagpangalagad. Buwas na Banwa ang trilyon na peso march, no, nga kon sa diinti kontra ini sa korupsyon kag nagapanawagan sang restitusyon sa ginapahayag pinangkawat ng kabansang gobyerno sa mga tawo nga nagatrabaho man sa gobyerno kag may mga matag-as iyang posisyon. Sa aton sini nga mga kauturan ti pag-updan ini sang nanari-sari man siniya nga mga magapartisipar. No, sa aton sini nga mga kauturan, may mga estudyante, may mga kabataan, may mga sabahin sa religious sector, may mga negosyante. No, sa aton sini nga mga kabombo, kag subong man ti ordinaryo nga tawo pwede gid kag sara nga makaupod sa nasambitan sining trilyon na peso march. Iwaton ini buwas gadlaw. Lakip na karon ibalon taman 16 ka mga banwa sa probinsya ti nagpartisipar sa sining PDRR Operational Readiness Simulation Exercises. Check ta si Bombo Pauline Piliora sa yaman sining mga balita. Pero unahon tang Haniway. Okay, nag-set up pa sila. Sige, diri kita na maplastar sang mga impormasyon nga aton sini iyang nabaton. Aton sining natipon man nga mga impormasyon kag lakip na dokumento. May kantanan sa sining reklamo sang pagpanghimulos sang isa ka abogado sa isa iya ka dalaga sa aton sining mga kuturan. Natabo ang makabig naton kasubong isa ka bangungot para sa isa ka babaye sadtong Nobyembre 4 tuig 2025. Isinilang niya sa aton sining mga kuturan. Nag-umpisa sa aton sining mga kabombo ining makabig naton bangungot sang dalaga matapos nga nakabaton ini siya sang tawag sadtong Nobyembre 3 nagtawag si attorney, no, nga ini siya ang ginapa-report sa iya sini iya nga opisina kay mayara sang mga kliyente by tomorrow or the next day of which sa November 24 sa aton sini nga mga kauturan, no? Ti Bagyo Tino to sa November 4 sa aton sini nga mga tagpalamati, pero ti kung kinanglan gid nga mag-atubang sa mga kliyente, kagkati siyempre, dugang man ini sa kunang kilala ko pa, pang bulaw-bulaw ni attorney Groy, no? Sa aton sining mga kabumbo. Sang aga, mga alas 8, tipik gini sang bagyo, no? Nagpadulong ini sa isa ka barangay ang dalaga, no, sa ila sining law office firm. Suno pa sa tagreklamo nga pag-abot niya dito sa opisina sang abogado, nagprupang limpyo siya, propanilhig sa daabi, propanrapo siya lamisa, no, sa aton sining mga kauturan. Kag mga alas 9 sang aga umabot na ining si attorney, no? Pag-abot ni attorney, may mga nag-abot man nga mga kliyente kaga dito nag-inistoryanay sila parte sa kaso.
Kag subong man, way lamang gid madugayan, ti naglalakat naman ang mga kliyente kay natapos na gurong ila siniya nga pag-inistoryahan ay upod sa kay attorney. No? Then ining si attorney, ginhambalan niya ining tagreklamo nga dalaga nga magbakal sang pagkaon. Kay dungan na lang sila kuno nga magpanyaga sa receiving desk sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti pagbakal niya pagkaon, pagbalik niya, anti sila magkaon, ginambalan sa ni attorney niya. Dahil yung kusirado sa nga puwerta, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag sunod kay upod ta di makaon no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pagkatapos nila sang kaon, kunti sarado na ang puwertahan, naghambal si attorney nga do medyo patya to bing suga o para do kakabla mo do ga nasilawan ako. Patya to na suga bidliyog daay. Oh, tapos nya baw nya do nami magpapasahi sa ulo ba. Nya bi propisil-pisila di ulo ko bidayo liog lang, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang nga ginamasahe ni attorney ang ginamasahe sang tagreklamo ang ulo ni attorney, no? Syudi kang garoya. Dito na siguro samtang ginamasahe sa bumbo Chris, nagpalang init ng iya siniga. Nga lawas, nagpalang init ang lawas si attorney. Dito na kuno kag dito na kuno kag ginhalukan ni attorney ang iya sini nga mga kamot samtang guro nga amo na diyo ginkuha ni attorney kamot kag ginhaluk-halukan bumbok Chris, no? Tapos ginpilit ni attorney nga kaptan ang iya sini nga dughan. Oh, but silingon ang kamot sang tagreklamo ginpilit ni attorney nga ipakaptan ang dughan ni attorney. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Matapos sina ginliso ni attorney office chair. Kini siyempre katalikod sa mo. Ginliso ni attorney nga office chair kag grab ang kamot, ginbutong ang kamot sang babaye kag dito na nag-umpisa nga ginkaptan ni attorney ang nagkalain-lain nga bahin sang iya sini nga lawas, lakip na ang pagkis sa iya sini nga lips, sa iya sini nga lips, sa iya nga bibig, continuously and pulled up her top. Ang sunod guro hindi ko na ni pag gin continuously nga paghalok kag gin alsa ang bayo. Ang sunod guro hindi ko na ni pag hindi ko na ni pagbasahon kay may mga pagpuwersa na nga pagpasulod. O sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos ginubahan niya ang nag-uba kuno si attorney kag ginhambalan niya ang tagreklamo ining babayi nga uyate ang akon bitsokoy. Ay sus Maria kagusip. No. Kaginpuwersa niya ang tagreklamo nga maghigda sa lamisa. Dito na kag kung sa mga pelikula pa ni Bruce Lee, Enter the Dragon. Oh, dito na kuno kag nag-enter the dragon sa aton sini nga mga kauturan. Matapos sina puwerteng ability ni attorney gali ni. No? Kaagi guro ni Marin o kon Scout Ranger kay sus Maria kagusip mo. Hambal sang informant diriti may ginsalom kuno si
Salom kuno siya torneo. Oh. Pagkatapos, why pa kuno makontinto sa iya sini nga akto nga pagpanglugos, ginliwat pagid niya torne. Gin-replay niya ang pelikula ni Bruce Lee nga Enter the Dragon, mga kabyanan. Matapos sining insidente do kasubong nga wala lang niya sa may natabo kay gindulong pa kuno niya turne, ang dalaga sa iya sini nga puloy-an. Ti ang dalaga why na maka-refuse, why na maka-panginpadlos, why na makasingitan kay grabing iya sini nga kadlok. Oh. Bilang kilala niya ang batasan ni attorney nga magluwas nga mapintas nga klase sang tawo, manyaak pa. Manyakis maged. Oh. The informant suffered fear, anxiety, sleepless night, and pain on the middle of her buttocks. Saton sini nga mga kuturan. Oh. Damo ka pamangkot, mumbutsam sino ng abogado? Oh. Balaan ko kilala gini siya nga abogado diri sa siyudad sang Iloilo, no? Saton sini nga mga kuturan. Within siguro sa sirkulo sa mga abogado diri sa siyudad, kilala man ini siya. Siyempre, kiti, sino man lang yung abogado nga hindi kilala sa kapwa niya abogado, no? Saton sini nga mga kuturan. Pero kung makilala mo ni siya, do hindi ka man makambal nga mahimo niya ini ang nasambitan sini karon nga krimen, but sandig iya sa dokumento nga aton sini nga ginauyatan, saton sini nga mga kabumbo, ti nahimo niya gidya ang nasambit sini nga pagpanglugos. Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. I-check naton si Bombo Paulina Piliora, may isa ka bagong establishmento komersyal nga nagbukas sa Banwasang Haniway, Iloilo. Bombo Pau sa report, please go ahead. Bombo Cham, live kita diri subong direktamente sa Banwasang Haniway. Kung sa diin, isa na naman dungog naman, and at the same time, milestone sa bahin man sa Prince Hypermart bangod isa naman ka store ang ginbuksan diri man sa bahin sa Iloilo after 35 years no nga madamo man diri sang mga branches diri man sa bahin sa Cebu City, kagatuman man kadamo nga nagbukas nga mga branches sa bahin man sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Subong sa bahin sang Haniway, makaupod naton subong si Miss Hanelet Palengis, ang Panay area manager. Agod hatagan man kita diri, no? I-walk through kita ano ang i-offer diri sa Prince Hypermart. Ma'am, maayong hapon. Welcome sa Bombo Hanay sa Udto. Upod mo subong si Bombo Champ kag si Bombo Pauline. Maayong hapon man sa tanan, kag maayong hapon Bombo Pauline and Bombo Champ, maayong hapon sa imo, kag maayong hapon sa tanan namon nga mga customers, royalty members, and of course yung Prince Sabay sa Buhay. Una sa tanan, ma'am, congratulations. Ikapila na ini, ma'am, nga branch sang Hypermart nga gintukod. This is our 75th branch sang Prince, overall Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. So far, ma'am, bangod nga nakita naton damo subong ang tawo nga nagpadulong sa opening sang Prince Hypermart. Ano ang ma-offer sang inyo man diri nga store sa mga bumalakal, partikular diri sa bahin sang Haniway? Oo, madamo gid kami sang opening sale, no, na mga highlights. But precisely, ang store namon offers ang damo nga variety of goods halin sa amon nga mga grocery stores, amon nga Fresta, our fresh meats, our frozen items, general merchandise namon, kag appliances and furniture, and also department store. But of course, actually dala ko diri Bombo Pauline ang akon nga flyers, no, kung sa diin ari diri ang amon nga mga highlights. So makita diri ang mga dagko namon nga mga discounts offers sa amon nga store opening. And of course, may ara man kami nga mga marketing promo nga kung sa diin ang customer kung makabakal siya sang worth 1,000 pesos Bombo Pauline general merchandise, maka-avail siya sang amon nga 50 pesos lang nga utility can.
Then, kung ang customer naman makabakal sa worth 1,500 single receipt, maka-avail siya sang amon nga pisong bigas. Kag sa mga sari-sari stores, Bombo Pauline, meron man kami nga mga marketing promotion sa ila. Especially kung makaabot na ang iyang pamakal worth 50,000 pesos, maka-avail siya sang 25 kilo of rice sa worth ng piso lang, no? So, damo gid kami sa mga bundlings and promotions man sa amon nga grocery, kag mga tie-ups sa store opening. Do timing gid subong ma'am kay manog December Christmas na, pero bati ko ma'am do may palitsyon ka mo this Christmas. Yes, ang amon nga lechon pabernas daw tuig-tuig gid na siya actually Bombo Pauline, no? So magasugod na siya sa December 1 hasta sa December 28. Nga kung sa diin ang amon royalty members lang Bombo Pauline ang maka-avail sina. So amon gid ginahikayat ang amon nga mga customer nga magpa-member. Kay pag nakakuha siya sang worth 1,000 pesos single receipts, may one raffle coupon na siya para sa amon nga lechon pabernas. Wow, Merry gid ang Christmas sa mga taga-Haniway, ma'am, no? And dugang pa sa bugos nga Panay kag Negros, pilay na ini ka store sa Prince Hypermart lang. Ang Panay area namon na belong sa amon nga Negpan region, that Negpan region. So, ending this 2025, maga-close kami Bombo Pauline sa 24th store, no? So, madamo kami sang stores. Kung gusto mo ako i-announce, I would like to take this opportunity. May ara kami 4 ka area. So, we have our Negros Oriental areas, nalakip dira ang amon nga Siquijor Island. We have also our Negros Occidental areas and our Panay areas, kag nag-join dira ang amon nga Guimaras Island. So, sa Negros Oriental Island namon, may ara kami Bombo Pauline, Bayawan, Tanhay, Canlaon, Kagiholngan. 4 ina ka branch, kag 1 branch sa amon nga Siquijor, which is our Larena. Then, ang amon nga Negros Occidental, may ara kami Sagay, Silay, Talisay, Bago, La Carlota, Hinigaran, kag bago lang namon gin-open. Ang isa namon ka store last week lang, Arbin Albagan. Then we have our Himamaylan, kag ang Kawayan namon. And precisely, hindi magpaulihi ang akon nga Panay area. So ang Panay area ko, we will close 10 store this year. So ang isa sa Guimaras, which is our Hordan, kag sa Panay, may ara ako Kabatuan, Kalinog, Pututan, Sara, Estancia, San Joaquin, Dumangas, and ang iningat subong ang akon nga Prince Haniway, kag may isa pagid ako nga pagabuksan para sa isa doson nga semana. Sa diin niya ma'am, kag exact date para maka-invite kita sa ato mga tagbalamati tumalanaw subong man ma'am. So, our Prince Miag-Aw, soon to open. Lapit na lang gid, pila na lang katulog kag gina-invite ko man ang tanan namon nga mga customers kag ang mga taga Miag-Aw. That's our Miag-Aw store, the 10th store in Panay. So, located na siya sa Ubos, Ilawod, Miag-Aw, Iloilo. Nga Ma'am Haniway, sa subong Haniway ang napilian sa Prince Hypermart nga magpatindog sang store. Yeah. Why Haniway, no? Haniway, una sa tanan, this is a first class municipal. So, very progressive gid siya nga municipal. And of course, we don't want to play behind, no? And it is always our opportunity nga bisan diin kami maka-open. It's our opportunity to serve, no? It's part of our mission to serve the underserved, and our vision is one town, one prince. So it's an honor for us to serve the community of all the Filipinos in Haniway. So kag ang amon diri gali nga mga local LGUs, they are very supportive as well. So far ma'am, no, sa subong man nga mga tinion nga Prince Hypermart, no, pilion sa mga tagpalamati naton sa mga taga-Haniway, ma'am. Yeah. Siguro I would claim that Bombo Pauline hindi lang sang mga taga-Haniway, no? Kay ako lang man na-mention nga madamo gid kami sang store all over the Philippines, Luzon, Visayas kag Mindanao. So, we don't exist to our community merely for business purposes. Kagina, ako na-mention kung ano ang mga variety of goods nga ginadala namon or gina-offer namon sa amon nga mga community kag mga customers.
kung ano ang mga promotions and discounts nga ginahatag namon. But we make sure that we serve the underserved and we have this positive impact to the Filipino people. So what do we mean by positive impact? So, yung ginabalik namon sa amon nga community, no? Kadamo kami sa mga programa. We have our community service as well para kabalo ang amon dira nga mga beloved customers. May ginatawag kami nga mga PRG cares, and in fact, sang mga naligad lang Bombo Pauline, sunod-sunod ang mga calamity. So si Prince sabay sa buhay gid na nga nagatabang sa community namon during the calamity. So may ginapanghatag kami dira nga mga calamity goods para to uplift our Filipinos. Then of course, yung internal namon, yung mga empleyado, we make it sure that they are also being cared, yung mga benepisyo nila, and we empowered our people sa mga promotions para ang ilaman nga mga family, makabuhi man sila sa ilang nga mga family. In short, gali ma'am, ang mga nagabakal dire, possible nga sila man makabulig man sang mga naging biktima dito sa bagyo that time, or sa mga palaabuton, palayo lang ma'am, no? Yes, palayo lang, yes. Oo, Bombo Pauline, kay sa nahambal ko, ginabalik namon sa community. It is part of our service to the community. So bang ma'am, pwede naton ma-describe nila, makita ang location sang Prince Hypermart Haniway para sa mga bumalakal naton ngati basi wala pa sila idea mahapos no makatuan nila. Ang Prince Hypermart Haniway branch naton open na ta kagina sang aga. Ini makita ninyo sa Donti Lotero East, Haniway, Iloilo. Lapit lang gid ni siya sa Haniway Market. So walking distance lang kami. Lastly, ma'am, basi makabiling kita gamay nga invitation sa atong tagpalamati. Yeah. Sa tanan namon nga mga customers, kag sa mga wala pa gid nakakadto sa amon nga Prince Hypermart Haniway, open pa ang amon nga stores kag madamo pa kami sa mga promotions nga ipaga-offer sa inyo. So I am inviting you all in behalf sang management namon kag mga staff ko here nga come and visit us para ma-experience ninyo ang shopping experience nga ginahatag namon sa amon nga mga customers, no? So hope to see you here for today, and we will be opening every day na in service to our community. By the way, ma'am, saan no ginagani ang una-una nga store nga gintukod sang Prince Hypermart? Store. Actually, year 1990, if I am not mistaken, year 1990 na una yung first store naman sa Prince Hypermart. Alright. Thank you so much, Ma'am Hanilet. Bomba Cham, sa aton mga kabambo na batian, kag natanaw man diri ang Panay Area Manager sa Prince Hypermart, kag si Miss Hanilet Palenge, kag sa mga kabombo man nato nung subong madamo sila sa mga discounts, sales diri man sa bahin sa Prince Hypermart, Haniway, Bomba Cham. All right, sige. Bombo Pau, thank you so much gina. Thank you man sa kay Ma'am Hanilet dira. Anyway, siguro i-diretson ko na lang ang isa mo kabalita, Bombo Pau, para nga may ngagaw taning panawagan sa mga estudyante regarding sa trillion peso march. Bombo Pauline? Yes, Bombo Cham, no, kaangot man diri sa Patigayonon nga kahublagan kontra korupsyon buwas nga adlaw Nobyembre 30 nagpanawagan diri ang grupo man sa mga kabataan nga magbuylog man sa ikaduwa na nino nga tion nga protesta kung sa diin amo ni ang panawagan for accountability, transparency, and at the same time madabat diri ang mga opisyales man nga nag-involve no sa sulit-sulit man diri or systematic na Bombo Cham nga korupsyon kag natigayon diri naton nga ma-interview si Arlie Bosque, convener ini sa kahublagan kontra korupsyon o kanang KKK kag iya diri pahayag nga hindi sila magpasugot nga either kay President Bongbong Marcos o kon kay Vice President Sara Duterte ang magbulos diri kay sila man ni kuno Bombo Cham ang nagapamuno sa ginatawag man abi sang nagakatabo man diri nga korupsyon e nagasuffer diri ang aton man nga pungsod. So iya diri pahayag nga tanan no nga Pilipino is mag-join or magbuylog diri bangod man kay tanan apektado kay tatani buwas nga adlaw man no Bombo Cham 1 PM sa bahin man sa University of the Philippines Visayas dira sa bahin sa Infante flyover kag dito man sa halin sa Haro Cathedral o sa Haro Plaza kag tabuay ini sila sa bahin sa Iloilo Provincial Capital, and by
around 3 to 4 p.m. Bambatsam no may patigayaw nun ini sila nga mga activities mahambal dira ang mga nagkalain-lain man mga participants from different sectors sa bahin man no sa Iloilo kag ginalauman nga around 20,000 no ang mag-join man sa kahublagan kontra korupsyon November 30 nga mobilization kagaing man is ang ginkuha man no sang simbahan halin man kay St. Andrew kag kay Andres Bonifacio bilang November 30 man buwas nga adlaw and hopefully no Bambatsam nga mag-participar man diri ang mga nagkalain-lain. So far ang nag-pledge diri is ang mga pamatanon, ang mga simbahan, ang nagkalain-lain man o cause-oriented groups Bambatsam ang nagpabutyag man diri sa ila suporta sa November 30 mobilization Bambatsam. Ipabatibla naton ang aton ng interview kay Arlie Bosque, ang convener sang kahublagan kontra korupsyon. Sige man po naton nga pang-imbitar sang madamo man nga mga pamatanon kag pumuluyo nga magandang nga magupod sa aton buwas nga marcha kontra corruption no kag madamo man nga no subong sako man ang mga coordination naton sa mga tumarangbong man kay syempre sigahom ganit naton nga madoble sang Setyembre 21 sang nagligad to ang ang main attendance subong sa buwas mismo nga marcha naton na expectar naton ang at least no or pinakamalapit 20,000 katawo nga ginaano buwas. So ang ang ginaan natin subong aside sa mga invitations man naga-coordinate makata sa mga grupo nga luyag magupod sa aton nga marcha buwas, especially na ang mga grupo man nga syempre agree or sulod man sa aton man nga panawagan nga sukton naton si President Marcos, sukton naton kag pasabton naton si VP Sara Duterte sa corruption nga sa laknagon na corruption nga nagaluntad sa aton subong na pungsod man. Now ang sa may italon actually sa kahublagan kontra corruption madam mga various man na mga grupo ang nag-commit nga mag upod buwas sa mayan sa marcha naton buwas ilabi na sa nagkalain-lain man nga denominasyon sa kasimbahanan, mga cause-oriented groups man, mga progressive groups, kung sabahin man sa mga pamatanon man nga sa kalain-lain man iskilaan diri man sa syudad probinsya man sa Iloilo ang buwas nga magtambong man umupod sa aton nga marcha kontra corruption buwas. Bumbupaw? Bambatsam. Go ahead. Arlie Bosque, ang convener sa kahublagan kontra korupsyon. So whether it be nabilong ikaw sa group or isa ka man lang or nag-aisahanon kabuwas nga adlaw, pwede ka mag-join kag magpanawagan man dito, dala ka ikaw sa imo man nga sinisiling o kung ginasiling no, Bambatsam nga tinutuyo man nga mapanabat diri ang mga opisyales involved no sa korupsyon nga naeksperyensyahan diri sa aton man nga pungsod kag panawagan nga ibalik gid ang kwarta sang pumuluyo Bambatsam. Sa iban to yang mga protest may patigayunon man sila nga protest rally by tomorrow. May ara to ya Bumbupaw nga pwede kuno makapanawagan nga pahalinon si Vice President Sara Duterte pero hindi kuno pwede ka panawagan nga Marcos resign. Diri sa Iloilo may na-mention nga do kasubong man sina? Sa diri sa aton Bambatsam no sa Iloilo ang ginahablat ako nang ginapanawagan gid diri nila is pasabton diri or pahalinon diri si President Bongbong Marcos, pasabton man diri si Vice President Sara Duterte. So duwa no Bambatsam hindi pwede nga manawagan kabuwas nga adlaw ko no nga si PBBM lang pahalinon kag kung ikaw man is naga-support diri sa mga Dutertes idusok mo man ini sila Bambatsam hindi no kay ang ini nga protesta is para sa mga pumuluyo para diri sa justice no sang aton man diri nga pungsod Bambatsam. So wala sang may ginapili diri tanan Bambatsam President Vice President o kung ano man nga mga opisyales man diri sa gobyerno dapat mapasabat Bambatsam. All right. Anyway, thank you so much Bumbupaw kag since nga Sabado subong diblado Sabado dapat good vibes kita tanan eh. Di ba Bumbupaw? Ti may knock-knock ako gaan mo kusang kay
Naknak pa lang nga niyan, bago kadlaw ka na dayon. Oh. Gaan mo ko sa kay gayunan nga aplastar inay ko na naman ang naknak ko bumbo pao. Sa maduman subong kag kunway kada balon subong, ti sa Monday pwede ka man ka balos guro? Oh, ti go sa kuno bumbo Chris. Pakita ang tsura ni bumbo Paul. Kanugo na sang retouch na ako, hindi mo na mapakita karon. Okay. Isa lang niya, binamano pang Sabado, Dina Bonivi. Dina Bonivi who? I was a ghost, I was alone. Ha? Duwajin. Ha? Gisuge. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I meant to be. I lived 2 lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Di ko kalabot. Called the problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could you see on stage, I'm non-hiding, now I'm shining, Dina Bonivi. Why, gitsa ng kadlaw, ginawa, gipraktisan ko ito malapaw. Ako may balos, kubambod sama. Oh, mabalos. Galing ano ni? Hulam nga joke. Hula? Nabatean ko ni kanina. Why problema? Ako to sa pabisarong ko, ako to nakauna kung may mag-ilog. Okay lang. Sige, be. Ikaw, si Pao, be. Si Bumbo Pao, be. Iyan yung joke ni ni MJ Amora. Ba MJ Amora, ba MJ? Sige. Pati anda, be. Ano ko no pambosam ang kuring nga dadunot? Kuring nga nadunot. Ano ang tawag sa kuring nga naipit? Nga naipit. Ano ang tawag sa kuring nga naipit? Ano? Pusa. Anong oras mabalik ni Pao? Hindi, nagura. sa sabat mo nga hindi ka na di magbalik no, dira ko yan nagkadlaw. Pero sa joke nga, pati ka na. Kalantawan, nagkadlaw nga ni Tita Renzo. Oh. Very good. Oh. Lawig na ni nga pangawya, tapos kaugalingon, ma-extra na tanga duwa. Bumbupaw, thank you again. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Werte, ginawa man ni Pao kahawin sa Karadlaw, yun ba? Oh, werte, no? Salamat gid sa akon sining amigo nga naghatag sang tip ko. Sang tip ya gali, no? Parte sa golden ni nga kanta. Mamuning mga muda kuno sa mga pamatanon subong mo sa mga kabataan. Oh, ti ang balis ako nya testingi bala pre ang Dina Bonivi. I'm done hiding, now I'm shining. Dina Bonivi. Dino insaktuhan man mo Chris, no? Oh, damo pa niya. Sa Lunes kay laban-laban na preparahan din ni Bumbo Pao, si Bumbo Hana, ang balantayan pagidya nga joke kay Bumbo Jumar. Oh. May importante lang siya ngayon kantuan. Nabi mo, kay sa iya, tali na parte ni Sir to, pero galing kiti do sako sa subong. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Rinchi. Ini si Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay.
Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Good afternoon good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sa Palatuntunan kahapon lamang program. Kag today, we're going to interview ang ating winner, si Gwen, sa 3rd District. And in just a little while, mag-iistorya kita sa iya. Correct? 3rd District man. 4th District. Sorry for that. Intro pa lang. Doon napalpak na how. Anyway, let's check again. How many days to go before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Yes, mga kabombo, let us share the love every day, 26 days before Christmas. Hello again sa inyo tanan last Saturday na. Para sa bulan sa Nobyembre, it's the 29th of November 2025. Kaupo ninyo si Tita Regine, and today we're going to interview, hambal ko ang ating winner from the 4th District, si Gwen. Kag after sa ating pag-interview sa kay Gwen, syempre, alert na dira ang ating mga letter senders sa sininga simana because mag-a-announce naman kita sa ating tagdaog for this week. So, stay there and be the first one to know sino naman ang ating winner para sa sininga simana. So, here we go with our song sa sininga hapon. This is from J.R.O. Claret. Ngano, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang ang
puso na lang tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Patong na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailangin. Aparwa mo kini di balong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Patong na lang sakitan lang ko. Patong na lang maski sakitan lang ko. Sa gihapon, batuno na lang, bisan nasakitan ako. 28 minutes after 2 o'clock, and here we go sa ating pag-interview sa ating winner, sexy, beautiful. I do not know if taken na. Anyway, gina-welcome natin diri sa ating studio ang ating winner, si Gwen sa 4th District. Good afternoon, gid sa imo, Gwen. Hello, tita. Good afternoon. And also, good afternoon man sa tanan nga tagpalamati kag tumalanaw live sa Bombo Radio. Is this your first time to join KLP? Yes, tita. That's my first time. Anong naghatag sa imo inspirasyon para i-share ang imo kasaysayan? Actually, tita, dugay ko na gimantaning handom nga mag-send diri sa imo sang letter. Pero right after, langgid sang Bagyong Tino and Uwan, natagan ako sang courage and inspiration or kaisog nga mag-send lagi diri sa imo. And yeah, based on my letter, nabalaan naman sa tanan nga gilikean ko si Papa sa isa ka mabaskog nga bagyo. So that's the reason why nag-send ako diri sa imo sang letter, tita. Nag-eskwela ka pa, Gwen? Yes, tita. Ano ka nang
Yeah. I'm 4th year college. Anong course? Bachelor of Arts in English Language. Sige, let's talk about your family. Pila ka mag-utod? So, bali, duwa lang kami tita. Ako ang subang, and then may mangod ako nga lalaki. Anong trabaho sa imo ginikanan, if you don't mind? Yeah. So, my father is a farm worker. Kag ang akon nga iloy naman is a housewife tita. Bilang amay, paano mo i-describe ang imong father? Siyempre tita, proud ko na nga ginawaragwag sa tanan nga akon amay sa ka-responsable, mapinalanggaon, kaglabi sa tanan, gaulikid-gid sa yabugos nga pamilya tita. Okay, inspired ikaw sa mga bagyo nga nag-abot kay ginaangot mong imong father sa isa ka bagyo. Anong imong madumduman nga ginahimo sa imong father tagsa nga may bagyo? Okay, so based man tita sa story ko, so ma-start ako tita sa kinder, it's okay lang? Okay, so sang kinder ko bala tita, siguro ma-consider ko gid ang self ko nga very innocent ako sa muning stage, bangod, imagine, no, very nagid kabaskog or super baskog nagid ang ulan, bagyo, I mean, naga-flow na nga sang gabi ang baha sa gawa. Pero ako yung tita as bata nga wala ka muang pa sa palibot, abi kaya normal lang gidya ang gakalatabo. So, one time, gintamaw or gindungaw ko si Papa sa bintana and na-notice ko or na-observe ko nga grabe, blurred na gid yang palibot pero si Papa ya ara pa Japon sagwa sang balay, nagaubra sang balsa which is made from lawas ang saging, no? Just like what I've mentioned in my letter, tita. Lawas ang saging nga gin-attach sa isa pagid kalawas until nga magigo lang gid siya sa size nga 4 kami tita in case nga mag-evacuate kami sa another place. Nga nag-evacuate ka mo pero may bagyo. So actually tita ang amon nga place is sa low-lying area. Bali ang tanan nga tubig nga nagalin sa mataas nga part sang barangay naga-flow dira sa amon. So gamay lang nga ulan, nagabaha siya dayon tita. So no choice, ma-evacuate gid kami. Kag sa diin ka mo permi naga-evacuate, kag kumusta ang inyong experience dito sa lugar nga ginakadtuan nyo? Okay, so sang gamay ko ang first ginamon nga ginakatuan nga evacuation center is ang kunuhan tita or rice mill. So dira nagakadto kami, sakay ang balsa kumataas na gid ang tubig, no? So dito kami ginapatiner or temporarily ginhatagan sang shelter, and then ginahatagan man kami sang higdaan kag ulunan or habol pa dira pati emergency light tita kay basi bala maubusan sang battery ang flashlight bala kag wala na masuga kay di ba syempre kung bagyo ma-brown out. So grabe tita ang experience namon sa amon nga gina-evacuatean kay syempre kung magsiling kita nga kunuhan magilok mayabok, kagilibis sa tanan, ara ang mga labhang, mga upa, no, mga bugas present, dira ang tanan nga object nga makita mo sa palibot. So ma-inhale, kag-exhale mo gid tita ang mga yabok sa sulod. May maupod man ka mo? Yes, tita? May maupod man ka mo other families? Kami tita, kag ang asawa, kag banak, kag pati mga bata sang utod ni Papa. Kamo ang dito masami nga magkaupod. Magkadto ka mo dito sa amo nga evacuation center. Yes, tita. Kay tupadanay kami balay nanday tita kag amon. Okay. Bawo bisan gali bagyo sadto dayon gid yang imo nga pag-intra sa mga contests, no? Ano ginahimo sa imo ginikanan nga hindi mo malipatan? Yes, tita. So, hindi ko gid malipatan tita nga bagay is for example sang grade 2 ako. Diba, tapos ang bagyo, syempre, maluta ka nga lagyan. So, ginapasakay ako ni Papa sa bike ya, and then ara si Mama sa likod, nagabit-bit sang akon nga uniform, medyas, bag. So, pagabot dira tita sa highway, kay wala na dalutak, syempre, dira na ako masuksok sang akon nga galamiton sa eskwelahan tita. And wala gid may makapugong sang contest kuya kay balaan ko very supportive ang akon parents despite sang hilitabo or mga kalamidad nga amon na tubang tita. Kanami lang kay full support ang imong mga ginikanan. May buot ka na sa nagabot ang bagyong Yolanda. So nang imong madumduman, anong natabo sa inyo?
Yes, tita. So, sang grade 4 ako, nadumduman ko gid sadto sa nagabot ang bagyong Yolanda. So, amo gini tita, ang rason siguro para sa akon nga natubuan ako fear, no, kahadlok sa hangin, sa tubig, like until now na dala ko pa Japon tita. And madumduman ko gid sadto nga grabe gid ang halit nga nadulot sang bagyong Yolanda sa aton, especially sa amon nga magpamilya. And makita ko gid no nga samtang gabagyo nagalinupad ang mga scenes sang iban nga balay. Actually, dugolpiada lang giman to abitita kay di ba una nga abot sang bagyong Yolanda do tawhay pang palibot tapos golpi lang dayon nga nagbaskog siya. So before sinasang bagyo may preparation na kami and madumduman ko gid nga ang amon balay daw barko tita kay may banting siya bala tita. I know nga siguro bala man na sang higot no? Yeah, tita. So, ang higot is ginahigot. Yes, naka-attach sa mapagun nga kabilya or kahoy. Then, ginapaangot siya sa isa pagkabilya para do magpugong siya batita sa amon nga sin sang atop sang balay pa hindi siya magtabog. But unfortunately, nagtabog tita kay grabe gid kabasko nga hangin sa una tita. Alright, so amo na inyong eksperyensyahan bagyong Yolanda pa lang ina, ha? Yes. Wala galis ng elektrisidad sa to sa inyo and literally siling mo sinanay mo ang nangin ilaw ng tahanan nyo. Please tell us about this. Yes, tita. So, wala man kami electricity, tita. I don't know the story behind that. Pero hindi man halin gisang nagbunag ako tungod sa kapigadohon. Pero nag-start nga mo, nadulaan kami sa kuryente, sang kinder na ako, guro, tita. And rin, hambal ko nga ilaw sang tahanan o sang balay naman si mama because kung wala ang electricity nga naghatag sa aton sang kasanag, si mama naman niya naghatag sang kasanag sa amon una kag pananaw sang kabuhi namon tita. So amon na bala maskin wala ka lang bala suga kung may iloy ka nga naghatag si mo sang light. So dako ni nga bulig. So figuratively speaking, si nanay nyo ang ilaw ng tahanan. Yes, si tatay nyo naman niya, amo ni ang literal nga nagahimo, lain-lain nga disenyo sa mga kinki. Sino mo kung may mga contest ng tani, isang panami-nami kinki, may intragin si tatay mo. Tell us about this. Yes, tita. Amo na gani ginahambal ko bala tita kay syempre si papa isa ka supportive nga klase ka amay. So as I have mentioned there in my letter no, di ba sa pagpabugal pero every academic year nag-receive ako sang honor tita. And I think this is also one of the reasons kung si Papa, creative kids sa paghimo sang mga kengke para kung gabi makatuon kami ni Nunoy, no, maka-review kami or makaobra kami sang assignments namon tita. So that's it. Simple as it may be, masadya ka mo yan sa inyong pagpangabuhi, sa inyong sulod sang panimalay. Apang bago ikaw nagtungtong sa college, may trahedya nga natabo sa inyong kabuhi. Ano ini? Yes, tita. So before ako mag-college, that was, I think, pandemic 2020. So dirigid tita nag-start ang amon nga, I mean, para sa akon, ang pinaka-hardest nga parts ng life namon bilang isa ka pamilya. Bangod, sang year nga ini, namirdihan ang amon nga patubas tita. And there is a small conflict between kay Papa kag sa tig-iya sang duta nga nag-istorya namon kag pati sang talamnan nga ginaobra ni Papa. So there nag-start ang gamay nga baisay hasta nag-lead siya sa point nga permi na bala si Papa gainom tita sang makahulubo nga ilimnon, which is very strange gid sa amon tita kay wala yun nga raan na obra ang amon nga bagay. So ang masamiya nga pag-inom nag-lead sa miscommunication sa sulod sang amon panimalay kag pati sa pag-ilinaway tita. So amoy adto naglabot sa point bala nga tungod siguro sa everyday nga influence na sang alcohol kay Papa tita. So lain na iya nga pananaw sa palibot sa mga butang nga iya nga makita no, lain na sa tuod tani nga pangalan sang butang na. So kung mahambal naton duga hallucinate sa balatita. Yeah. So wala na arrest earlier ining iyang
go through or ining iya nga depression? Wala tita, kay siguro syempre si Papa doon nonchalant sa bala tita and low-key lang, hindi mo gid makita si itsura nga under na siya galisang kasubo. He feels down in the dumps bala tita. So abi na mo normal lang gid ya tita. So amo ito. And one thing bala tita nga nag-away kami, no? I mean, ang amon si Mama kay si Papa pati si Nonoy kay naga-video ako sa tita para sa contest namon sa buwan ng wika. And then suddenly I don't know the reason pero dugintayaan niya kami bala tita sang pusil. And then syempre yeah. So, syempre, tita, very kurulbaan, gid, kaghaladlo, kay harmful na nga bagay, tita mo. Hubog siya? Saan ginimo niya niya? Siguro, tita, hubog siya, kay dunaanad na kami sa mutubala nga years, tita, nga do permi siya gainom. Naanad na kami, pero naanad kami nga natingala, kay hindi agad na buluhaton, halin sa una, tita. So, wala siya maging sharean sa inyo? Like sa mother niyo? Wala nyo na istoryahan? Yeah. Guys, storya man siya tita, pero wala niya bala pinpoint gid or ginahambal gid nga ay amo ni ang rason, amo na ang rason, do amo na tita. Di pa bulong niyo man siya, gibuligan niyo man siya. Ano na yung resulta? Yeah, tita. So before kami nagkadto sa hospital, pagtapos to sang grabe nga conflict nga gintayan niya kami sang pusil. So before kami mag-proceed sa hospital diri sa Iloilo, nagpadulong kami dalhin sa mga quack doctor kay syempre do very ancient or traditional gid guro sa amon nga pamilya nga do quack doctor baladani tita. But I don't have hate wala ko sang kakig sa mga quack doctor. Pero amo na tita. And siguro kay Papa lang gid wala nag-effect ang amo nga bagay. So instead nga mag-ayo siya, nag-worst pa ang iya nga nabatsyag tita. And then yes. And then later on tita, after sad to, gin-refer na namon siya diri sa Iloilo sa hospital. And there natalupangdan nga grabe damage nagaling iya internal organs bangod sa iya madala premi nga pag-inom sang alcoholic nga ilimnon. And hambal man sang doctor, ini nga buluhaton na resulta man sang depression tita. And then ang balang doktor nga 50-50 nagali ang inyong father kag miracle na lang ang inyong kinahanglan ginahulat. Nakatibawas bala siya? Yes, tita. So, sang nabatian namon nga nagambal ang doctor, bala nga, we'll just pray for a miracle, 50-50 na si Papa. Siyempre, tanan kami, no nga yara sa guwa sa hospital, pati si Mama nga dito, banda sa sulod, nagtulog gid ang amon nga luwa, tita. And nagpray lang gid kami, and we did our best. So, maskin budlay ang amon na agyan dito sa guwa, tita, bangod pandemic, damo tawo nga nagabantay man or mga runner man dira bala tita, and damo lamok no ginakagat kami sang lamok and batyagan ko man ang nabatyagan dito ni Mama sa sulod kaupod ang akon nga tito nga gabantay kay Papa. So thanks to God kay nakasurvive si Papa, tita. So in short, yung tagaan sa second life ang inyong father, and then kadungan sini may mga blessings nga nag-abot sa inyo, especially sa imo pag-eskwela. We'll be talking about that sa aton nga pagpanumbalik mga kabombo. Gina-istorya natin diri ang aton nga winner si Gwen sa 4th District. Magapanumbalik ang KLP still with Tita Regine. Pagkatapos, ang pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang immunoglobulin. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan.
Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisa na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nga magbiyahe agad mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment. Balik kita dili sa kahapon lamang program, alas 2:47 ang aton nga oras. Balikan taman si Gwen. So, after sa second life na ginhatag sa inyo nga father, you said may mga blessings nga nagalabot sa inyo kabuhi and especially natuloy sa inyo nga pag-eskwela sa imo gid. Istoryahin kami please. Okay, so pagkatapos sa itong mga struggles nga naagyan ni Papa sa iyang life tita, siguro makonsider ko man nga ang iyang second life, amo na siya ang the best gift, no? Para sa akon graduation. Bangod right after sang nakagwa si Papa sa hospital tita, graduation ko man sa senior high school. And I also received flying colors and dala ko gid sa akon nga speech tita, ang iyang nga istorya kag ang iyang recovery tita. That's very nice. So kumusta ka na subong sa imong nga pag-eskwela? So everything goes well man tita. Na-maintain man ang dapat ma-maintain. And as a student, my life is full of ups and downs man. Pero fighting gyapon. Bangod 1 month na lang, second semester na. So hopefully makagraduate on time tita. Last sem. Next sem, graduating na. Yes, tita. Alright. Sige, good luck gid sa imo ha. Kamusta man ang imo nga father? Ang mother mo pagid? Yes. So actually tita,
right now gusto nila tani magupod man diri sa kon sa radio station, so nabala nila nga wow nagdaog ko, pero unfortunately kay nagaano kami nagapatanom kami abitita, so ara subong sila nagapatanom, and si Papa is fully recovered naman, and ara man si Mama ako kag si Nonoy nga naga-support sa iya. That's good. Kapamati to sila subong? Yes, tita. Why did you share this story ngayon agyan sa inyong pamilya? Yeah. Kay isa sa rason ko nga agin share ko yun ni tita bangod kaangay man sang iba no nga may istorya sang kabuhi. So gusto ko man nga i-share diri sa kahanginan bangod bilang isa ka bata hindi lamang ako iya daughter or bata nga babae kundi ginaidolo ko man siya tita ang akon amay. Alright. Ano subong ang imo nga ginapangamuyo sa aton Ginoo? So, isa sa ginapangamuyo ko gid is hatagan niya kami sang maayong lawas kag kabay pa nga we will stay no sa kung ano kag sino kami subong kag kabay pa nga madamo pa blessings nga maabot sa amon tita. Ano luyag mo naman ibilin sa imong ginikanan? Of course, I would like to say non-stop kidya nga thank you sa akong parents kag baskin sa utod ko man tita. Always remember nga bilang isa ka pamilya, ari lang kita kung may problema ang isa, problema sa tanan. Bangod bilang isa ka family, ululupod kita sa hirap man o ginhawa. Alright. Sa tagsa ka pamilya nga nagapangatubang man sa mga nagkalain-lain nga trial sa pagpangabuhi, and that's normal. Ano ang luyag mo nga ihambal sa ila? Paano mo sila i-inspire? Yeah. So, sa pareho man namon nga may stories sang kabuhi, no, nga may mga ups and downs man sa life, siguro ang mahambal ko lang is padayon lang sa pagpalanggaanay ang kada isang miyembro sang pamilya and hindi gid magkalipat nga mangin open para kung ano giman ang matabo kag kung ano man ang imo nga ginaagyan mabalaan sang tanan. So madili masulbar ang problema kung open kita tanan. Okay. How do you see yourself after makagraduate ka and where do you see yourself? Actually, tita, until now, though, wala pa na Japon gasingkin sa mind ko because I cannot imagine nga gamay na lang gid makagraduate na ako. Pero siguro, after how many years, successful na ako, tita, and may gina-foresee man ako nga jobs para sa self ko, kag makabuligid sa akong family dison, yung makatibawas sa poverty. Very nice ang imong projection on screen. Basi gusto mo man i-consider ang TV or radio. Wow. Okay. Actually, tita, the dream ko man inagani ang mo nga bagay. Good luck yun sa imo, and I know you have friends nga luyag mo nga tamyawon subong, and also maybe invite ang mga taga dito sa inyo, mga relatives mo, mga friends mo nga mag-join man sila sa makasaysayan nila dito sa KLP. Yes. So first, mag-greet ko danay, no? I may not mention you by name, pero i-generalize ko lang. So hello to my family, nagapamati dira subong, sa Pasig, sa Dumangas, sa Maasin, and also sa mga friends ko man, nga and classmates nga nagahulat kid nga magtanaw sa akong live diri sa Bombo Radio. And sa dira samon, I mean, pati man sa bugos nga malabutan sang Bombo Radio, gina-invite ko man kamo nga mag-share sang inyong story kag para mabatian man diri sa kahanginan. Alright. Congratulations once again. This is your first time na pag-join and then ang winner ikaw sa Galayon. I hope nga you would continue sa pag-share sa mga stories mo pagidiri nga sigurado ako na punan ina sa mga inspirasyon kag mga nami man nga mga motivations, especially sa mga estudyante kaangay nimo. Again, congratulations, and you've just won 1,000 pesos nga cash. Ipagawa mo na lang dara ang imong ipa-Xerox nga ID mo, ha, para nga ma-release ang imong premyo. Salamat gid sa imo, Gwen, sang 4th District. Alright, and there you go. Doon na siya. Anyway, there you have it ang ating winner. And then just a little while, mag-announce naman kita sa ating panibagong winner para sa siningang simana. Sino naman ay han ang ating makaatubang diri sa estasyon sa Bombo para ating interviewhon bangod siya ang ating winner. Nagahulat man sa ating mangin winner ang 1,000 pesos nga cash, the same price nga kuhaan subong ni Gwen sa 4th District.
This is Tita Regine, magapanambalik kita after sa pinakamang importante ng mga pahibalo. Ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga. Ito yung mga letter senders para sa siningang simana, may deepest gratitude sa mga letters nga inyong ginpalabot diri sa kahapon lamang program. Napunaan kita no sa mga matahumgid kag mga manami. Mga very realistic nga mga kasaysayan sa kabuhi nga gin-share nyo diri sa amon, damo gid kami sa mga napulutan because of your stories. Sa iban man nga may ara mga istorya nga luyag man ipalabot diri sa kahapon lamang program, pwede gid nga maka-email sa mga kasaysayan ninyo sa kabuhi, paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ninyo ang inyong makasaysayan and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, after sang KLP, magasunod na ang inyong paborito ng mga dramas, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Check na taliwat ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 26 days na lang, kag Pasko na, amat-amat na kita, pamakal-makal sa aton nga pang Noche Buena. Pwedeng gid na. Congratulations sa aton nga winner for this week. Next naton siyang makaatubang diri sa estasyon sang Bombo. Hopefully, she can make it. Kag-ari lang siya diri sa Iloilo. Congratulations sa imo. Philippines Survivor sang 3rd District. Ikaw ang aton nga winner. Sa liwat, our winner for this week, Philippines Survivor sang 3rd District. Mga kabombo, madamo gid nga salamat sa inyo. Enjoy your weekend. I'll see you in December. And that's gonna be on Monday, December 1 na, sa Lunes. Sa gihapon ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.